Sobrang cute ko talaga. Sobrang cute ko talaga. Zhang Yang. Mula nang magka-bankrupt ang kumpanya. Ikaw ay, talagang isang cute na cute. Karapat-dapat ka rin sa akin, Chen Suyan. Ang villa na ito. Para kang magbayad sa akin. Sa nawalang kabataan. Huwag mo nang maging nakakainis sa harap ko. Umuwi ka na. Batang lalaki. Naranasan mo ang ganitong pagsubok. Kapag nakatagpo ka ng isang espiritu tulad ko, ituturing ko itong isang pagkakataon para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang mata ng pananaw, pag-aaral ng hiyas at pagsusuri ng sakit. Ipapasa ko pa sa iyo ang kasanayan sa medisina, ang paraan ng dawisip, ang sining ng paghula. Hihintayin kita na magising. Ito ay tungkol sa pagsasanib ng alaala. Tandaan, huwag gumawa ng masama. Huwag kang magpakita sa harap ko. Umalis ka. Chen Xuyan, maghintay ka lang. Tiyak na gagawin ko iyon. Nakaluhod ka at humingi sa akin na makipagbalikan. Nakuha ko ang tunay na kaalaman ng mga Diyos. Kailangan kong maghanap ng babae na mas maganda ng libo-libo kaysa sa iyo. Para maging asawa, gusto kong ipagagalit ka hanggang sa mamatay ka sa galit. Gising na. Dalhin ang discharge slip para magbayad. May susunod pang pasyente na naghihintay mag-check-in. Yung, pasensya na. Ako lang. Meron akong 36 pesos lang. Baka pwedeng. Magpautang muna. Kapag nakakuha na ako ng pera, ibabalik ko ito sa iyo. Anong sakit ang maaasikaso mo kung wala kang pera? Ay naku, wala pa akong oras para ipakita ang aking kakayahan. Walang pera, walang galang sa iyo ang lahat. Ay iyon. Magandang babae. Sandali lang. Tatawagan ko. Kakausapin ko ang kaibigan ko. Salamat. Walang pera dito. Talagang mahirap kumilos. Kailangan munang makakuha ng pera. Shi Jiangwu, Chen Xuyan. At yung mga iyon, na nangmamaliit sa akin. Hintayin ninyo ako. Lahat kayo, umatras kayo. Umatras. Ang tatay ko ay. Ikaw, talaga bang kaya mong iligtas ang tatay ko? Ito, ang ugali mo sa pagmamakaawa. Ginoo. Ginoo. Pasensya na. Kaninang iyon, hindi ko kayo nakilala ng maayos. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Tulungan mo siya, please. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Siguradong walang masama sa tatay mo. Pero, nagamot na siya. Pero kailangan mong bayaran ang consultation fee sa akin. Huwag kang mag-alala. Huwag na ang bayad sa doktor. Basta mapagaling lang ang tatay ko. Ikaw na ang malaking utang na loob ko. May malaking pasasalamat ako sa'yo. Sino ka ba talaga? May lisensya ka bang magpagaling? Dito tayo sa emergency room. Hindi ito lugar para magpakabastos ka. Wala akong lisensya sa medisina. Pakiusap, makiwas ka. Huwag mo akong hadlangan sa pagligtas ng tao. Kapag may nangyari dito, handa ka bang managot? Pamilya ng pasyente. Kung ayaw mong maniwala, isang hindi kilalang, Nick na doktor. Gusto kitang paalalahanan. Kung sakaling may mangyaring problema, hindi kami mananagot sa ospital. Lahat ng magiging resulta ay nasa iyong sariling responsibilidad. Kapag may nangyaring masama, ako ay magpapakita. Buong responsibilidad. Ibigay mo sa akin ang mga pinseta. CJ, gusto kong makita kung paano mo buhayin ang patay.
Hizong. Mahinang doktor. Halos pinapatay mo ang tatay ko. Talagang ikaw ang Diyos na doktor. Maraming salamat po. Salamat po. Walang anuman. Huwag kalimutang bayaran ang aking bayad sa gamot. Ang pangalan ko ay Zhang Yang. Huwag kang magkamali sa pagbabayad. Alaynan. Pumunta. Bayaran lahat ng gastos ni Ginoong Zhang. Nang buo. Walang problema. Uunahan na kitang umalis. Hoy, Ginoong Zhang. Sandali lang. Ako po, Su Fuhai. Ito po ang aking business card. Hindi ninyo pa nakuha ang bayad sa konsultasyon. Ito po, ay nakapangalan sa akin, ng Blue Moon Club, Supreme Membership Card. Gamit ang card na ito, lahat ng gastusin mo sa aking tindahan, ay libre. Blue Moon Club. Iyan ang pinakamataas na club sa Haicheng. Isang pagkain ay umaabot ng 10,000. Sakto para sa aking hapunan at, naiayos na ang tirahan mo. Salamat. Saan ka nang galing, cute? Ang pangit ng paraan mo kumain. Mapagmamayabang. Sino yun? Kilala mo ba siya? Uy, kaklase ko sa kolehiyo. Kakabukas lang ng kumpanya niya. At may utang pa siyang 30 milyon sa high interest na utang. Pinalayas na siya sa bahay. Di ko inasahan na makikita ko siya dito. Kaya pala ang itsura niya ang pangit. Kasi maliit na cute pala siya. Hindi tama. Hindi tama. Blue Moon Club. Ang pinakamababang konsumo ay 10,000. Saan siya kukuha ng pera para kumain? Waiter. Gusto kong magreklamo. May taong kumakain ng walang bayad dito. Ginoo. May maitutulong ba ako sa inyo? Ah, Manager Fang. Walang pera ang taong ito para magbayad. Nagsinungaling siya para kumain ng libre. Ginoo. Pasensya na po. Maaari ko po bang malaman kung saan kayo pupunta ngayon? May dala kang pera. Wala akong pera. Narinig mo ba? Inamin niya mismo. Gusto pa niyang kumain ng libre. Bilisan niyo na. Ilahin niyo siya palabas at batuhin ng suntok. Tawagan niyo ang pulis para dakpin siya. Snow Goose ah. Sa wakas, kaklase mo siya. Huwag mo nang tawagin ang gwardiya. Ako ang taya sa hapunang ito. Ngunit, hindi ito libre. Papaluhurin mo siya at papakitaan ako ng galang. Ng 3 baw. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses pa. Kapag natuwa ako sa tawag mo. Ang pagkain na ito, ay ibibigay ko sa kanya. Narinig mo ba? Mabait na apo. Bakit hindi ka na lumapit? Para magmano ka kay Lolo Huang. Bayaran na. Hindi ba sinabi niyang wala siyang pera? Bini-bini. Pakiusap, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ginoong Zhang Yang. Siya ang aming pinakamahalagang bisita sa Blue Moon Club. Kung magpapatuloy kang maging bastos, huwag mo akong sisihin kung papatanggalin ka ng seguridad. Sa lugar na ito, subukan mo lang akong galawin. Manager Fang, ako ay miyembro ng inyong club. Kung aakyatin mo ang girlfriend ko, Blue Moon Club. Kailan ang ganitong tao ay magiging miyembro? Ayaw ko. Makasama ang mga ganito, na hindi karapat-dapat. Huwag magalit, Ginoo. Ito ay pagkukulang sa aking trabaho. Aking kakanselahin ito. Ang pagiging miyembro ni Huang Zilong. Inaatake mo ba? Isa ka lang manager. Ano ang karapatan mo? Nakanselahin ang aking pagiging miyembro. Dahil dito lang, ang may hawak ng card na ito, ay parang personal na dumating ang aming boss. Lahat ng kanyang kahilingan, ay aming tinutupad ng walang kondisyon. Pinakamataas na karangalan. Card ng konsumo. Paano ito posible? Ang card na ito, ay para lamang sa mga ihina. Personal na kinikilala ni Boss Tufuhay. Kahit gumastos ng maraming pera, hindi mabibili. Ang pinakamahalagang panauhin. Si Zhang Yang na lalaking ito. Paano maaaring siya? Ay, paalisin mo silang dalawa. Sobrang ingay nila. Naiintindihan. Guardia. Zhang Yang, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Maghintay ka sa akin. Itong galit, babayaran ko ito. Chen Suyan, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ito ay simula pa lamang. Maligayang pagdating. Magandang araw po, Ginoo. Ang aming tindahan ay may mga dekalidad na jade, na may abot kayang presyo. Siguradong may makikita kayo, na magugustuhan ninyo. Parang nasa bahay lang. Ah! Boss, gusto kong magpustahan sa bato. Meron ba tayong mga orihinal na bato dito? Meron po, dito po kayo pwedeng pumunta. Sir, yung mga orihinal na bato na ito, pwede ninyong silipin at pagmasdan ng malaya.
Magkano ito? Sir, ang presyo ng batong ito ay 20,000. 20,000 ang mahal naman. Sir, ito ay galing sa matandang balat ng elepante. Maganda ang ilalim ng batong ito. Tulad nito, uri ng salamin. Ang ilalim ay mula sa lumang pasyan. 2,000 ang panimulang presyo. Napaka, mura na talaga ng presyo. Pwede ko bang utangin muna? Tapusin muna ang bato, tapos bayaran kita. O kaya, meron bang ibang paraan? Mas mura pa sana yung batong pang-ukit. Sir, gaano pa kayo kamura gusto ninyo? Yung ganun lang, mga ilang daang piso lang. Kung wala kayong pera, wag na kayong sumali sa sugal ng bato. Baka mawalan pa kayo ng lahat ng suot ninyo. At maglakad ng hubot-hubad. Doon talaga kayo mapapahiya. Sabihin mo lang sa akin, meron ba o wala? Nandyan sa pintuan yung mga basura. Ay 1-0 bawat isa. Gusto mo ba? Yung mga basura lang ito. Ay 1-0 bawat isa. Pumili ka na lang. Huwag mong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Itong mga basura, hindi makakakuha ng jade mula dito. Pinapayuhan kita. Itabi mo na lang ang pera. Bumili ka na lang ng pagkain para sa sarili mo. Huwag ka nang mapilitan pang mga lakal sa daan. Ito na yun. Narito ang 1-0 piso. Maaari bang ihiwalay ang bato? Ngayon na. CJ. Ang basura ay maaaring maging kayamanan. Umaasa pang makakuha ng berde. Mamaya, ikaw ang iiyak. Sumunod ka sa akin. Mababa ang tingin sa tao. Tingnan natin kung paano ka magbabago ng mukha mamaya. Guroli. Gusto ng Ginoong ito na hiwain ang bato. Ako ang humati ng hilaw na bato na ito. Noong nakaraan, wala itong lumabas na berde. Bakit? Ngayon gusto mo na itong hiwain para tumaas ang halaga. Kabataan. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang maglaro. Gusto mong yumaman ng magdamag. Nangangarap ka lang. Ginoo, gusto mo pa bang hiwain? Siyempre, hiwain mo pa. Sige, sige, hahatiin ko para sa'yo. Ngayon pababayaan kitang tuluyan ng mawala ng pag-asa. Eh, Guroli. Anong magandang material naman ito? Anyway, magandang material. Isang piraso ng basurang bato na ayaw ng kahit sino. Ay, ano bang lalabas dito? Basurang material. 10 sa 10 talo sa pustahan. Isa na namang, kabataang nagnanais yumaman ng biglaan. Ano nang ibig sabihin ng 10 sa 10? Siguradong bagsak. Nakita mo na bang tumaas ang basura? Nabaliw ka na talaga. Pair. Tapos na ang pag-asa mo, ano? Di ba tama ang nakita ko? Lumabas na ang berde. Grabe. Kahit yung basura, tumaya pa rin sa pataas. Ang galing-galing nitong batang ito. Ito na, dudong na berde. Kuya, bibili ka ba nitong material na ito? Magbibigay ako ng 30,000. 30,000 lang gusto kong bilhin ang bean green na klase. Magbibigay ako ng 40,000. Huwag na kayong makipag-away sa akin. Kuya, magbibigay ako ng 50,000. May mas mataas pa ba sa 50? Mas mataas na presyo ba? Sige, 50,000 na ang usapan. Sigurado ka ba, bata? Puno ito ng mga dumi. Masyadong makapal ang balat. Hindi tumatagos ang ilaw. Mahirap makakita ng maganda. Swerte mo na lang yan. Hindi pa laging ganito kabuti. Tulad ng kasabihan, ang yaman ay may kasamang panganib. Sige na. Sige na. Sabi ko na ganito ang material. Hindi ito pwedeng tumaas ang presyo. Batang lalaki. Suko ka na ba? Guroli.
pakiusap, hiwain mo pa rito. Isang hiwa pa. Mas malalim. Kitang-kita namang basura itong bato. Sayang lang ang effort kung hiwain pa. Pero pakiusap, ipagpatuloy mo pa rin ang paghiwa. Sige na, sige na. Ikaw ang boss, ikaw ang may sabi. Nabigo na. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Hindi talaga pwedeng lumabas ng berde. Sino ba ang makakagawa ng 2 beses na sunod? At pareho pa mula sa basura. Ang lumabas. Huwag kang magpapaniwala dyan. Ipaliwanag mo muna sa akin. Yo, maliit na Huang Shishen. Malugod kang dumating. Sige, ipapaliwanag ko na sayo. Hoy, Master Li. Sa lahat ng bagay, dapat may unahan at sunod-sunod na proseso. Kami ang nauna. Bakit siya ang unahin? Ano ito? Hindi nyo man siya kilala. Ito ang lolo ng batang Huangshi. Siyang kilala sa industriya. Isang malaking tao. Si Ginoong Huangshi. Dahil sa pangalan ng kanyang lolo. Kailangan tayong sumunod. Bakit naman? Dahil lang sa piraso ninyong batong ito. Walang mabubuo dito. Tingnan mo ang akin. Isang orihinal na bato na binili ko sa halagang 15 milyon. Mapapaw kayo sa mga mata nyo. Ay naku. Malinaw ang berde. Sobrang lamig. Malaki ang sansa na makakuha ng maganda ng jadete. Yun nga. Ako ang Little Yellowstone God. Di ako pwedeng magkamali sa panlasa ko. Iyan ay si Little Yellowstone God. Nakuha niya ang tunay na talento mula sa lolo mo. Haha. Dahil kampante ka na ganito. Bakit hindi? Maglalaro tayo ng sugal. Anong sugal? Maglaro lang tayo. Itong batong ito. Kaya bang makabuo ng magandang jade? CJ, pwede. Kung mananalo ako, hindi ka na pwedeng makialam pa. Kay Chen Su yan. Kailangan ka pang yumuko. Magpakita ka ng 3 malakas na pagyuko. Muling tawagin ang lolo. Kailangan mo pang yumuko. Magpakita ka ulit ng 3 malakas na pagyuko. Muling tawagin ang lolo. Ay naku, hindi ko narinig ang sinasabi mo. Magsalita ka ng mas malakas. Tawagin mo si lolo. Oy, apo. Ang bait mo talaga. Gusto mo bang mag-away? Kung sakali naman nanalo ako. Kayong sirang piraso. Kaya nyo ba akong talunin? Mananalo ako sayo. Kayong mga mahihirap. Nangarap kayo. Kung hindi mo masabi ang taya. Sige na, ituring ko na lang. Wala kang tiwala sa sarili. Ayaw mong tumaya. Sino ang hindi mangangahas na tumaya? Sabihin mo, anong gusto mong ipataya sa akin? Taya tayo. Taya mo ang piraso ng jade na ito sa iyo. Ano sa tingin mo, CJ? Guro Lee. Itong jade pendant ay ipapasa ko sa iyo. Kailangan mo lang maging saksi. Sige, walang problema. Huwag kang mag-alala. Uy, kapatid. Teka, nagkamali ako kanina. Hindi ko naisip ang mga magiging resulta. Sigurado ka ba? Kung matalo tayo, mapapahiya tayo. Paano? Wala kang tiwala sa akin. Hindi. Ako lang ang walang tiwala dito sa sirang batong ito. Baka naman, magpahuli na lang tayo habang maraming tao. Hindi ako aalis. Yung jade pendant na iyon, kukunin ko talaga. Ito. Nabutas na. Bagsak na. Ito. Paano ito posible? Ito. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Pare, alam mo na. Gaano ba talaga halaga nito? Yung sirang material na yan. 10,000 piso lang yan. Ay, 15 milyon. Palitan ng 100,000. Tinatawag pa ang sarili na maliit na Diyos ng Huangshi. Tingin ko, ito ay malaking pagong na. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Ikaw ang pumili ng batong ito. Hindi namin kayo pinipilit. Yung 15 milyon na ito, bumili lang ng isang sirang bato. Maniniwala ka ba sa akin? Wasakin ang bibig mo. Maliit na Yellowstone, huwag magalit. Magpahinga ka na. Ito ay pusta sa bato, di ba? May taas at bagsak. Ang lolo mo noon, iba rin naman siya. Huwag mong gawing malaking bagay ang maliit na ito. Tiate, alam mo ba? Bumili ka dati ng sirang bato. Siya pa ang nang-asar ng matagal. Ngayon, nasira na ang sugal nitong batang ito. Pero nakakatuwang nakakaaliw naman siya. Sa tingin ko, isa siyang duwag na manlilin lang. Ginoo Huang, tanggapin ang talo. Dalhin mo ang jade pendant. Ibigay mo na sa kanya. Ang batang amo, hindi ko kailangan ng ganitong maliit na bagay. Tingnan mo nga, parang hindi pa nakakakita ng mundo. Gaya ng ganitong jade pendant. Marami kaming ganito sa bahay. Kapag nalugod ako sa hinaharap.
Bibigyan kita ng isang kariton. Anong tawa mo? Tawa ko ay sa katangahan mo. Akala mo, magpapaloko ako sa'yo ng isang pirasong jade. Hindi naman gano'n ang kamahal ang jade. Kahit papaano, galing ka sa isang pamilya na nagmamanupaktura ng jade. Matagal na sa'yo ang jade na to. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. 1,500,000,000. Ano? 15,000,000. Nagsisinungaling ka. Ito ay isang karaniwang jade na bato. Walang halaga. 15,000,000. Ito ay isang antigong bagay. Ang halaga nito ay nasa kasaysayan, nasa kanyang background, hindi nasa mismong jade ito. Kahit papaano, kayo sa pamilyang Huang din ay naglaro ng mga bato buong buhay. Dapat alam mo ito. Hindi mo ba naiintindihan? Kuya, yung maliit, pwede mo ba akong tingnan sandali? Tama yan. Ito ay isang antigong bagay. Ito ay tinatawag na dobleng leon at dobleng ibon. Mataas na nakaukit na jade disc. Talagang nagkakahalaga. 15,000,000 yuan. Sixia Huang Shishen. Talagang kayamanan ang pamilya Huang. Napakayaman. 15,000,000 bagay. Sinasabi na ibibigay lang. Ginoong Huang. Isang buhay ng karangalan. Ngayon, sa wakas ay nasira ang kanyang pinakamamahal na apo. Nang lubusan. Si maliit na Huang Shi. Hindi pa nga kilala ang sariling mahal na anak. Nakakatawa naman. Ginoong Huang. Maraming salamat sa iyong 15,000,000. Guro Li. Dapat ko nang buksan ang batong ito. Kapatid. Ang material na ito. Ang panganib nito. Zhang Yang. Handa ka bang tumaya ulit sa akin? Ano ang itataya? Itaya natin ito. Siyang dati. Kung hindi mo kayang magbigay ng magandang bagay, ibalik mo sa akin ang iyong jade pendant. Nahawak mo. Paano kung manalo ako? Sa tingin mo, sa material na ito, ay walang halaga. Hindi nakikita ang pine pollen. Kahit ang ulo ng dragon ay hindi makita. Itong bato mo, kung makakapaglabas ito ng jade, isusulat ko ang salitang Huang pabaliktad. Hindi ko alam kung sino. Kakapanalo lang na talo. Ay, gusto mong tumaya. Kailangang malinaw ang taya. Para hindi, pagkalugi ay tatanggi ka. Ibig sabihin, naitaya ko na ang aking jade pendant. Dapat maglabas ka ng karapat-dapat na taya. Kung hindi naman, hindi ako aatras sa pustahan mo. Nga naman, ayaw mo pang maglagay ng pusta. Gusto mo lang manloko. Isang jade pendant na nagkakahalaga ng 15,000,000 yuan. Walang ganoong swerte. Maliit na Huang Shi, ipakita mo muna ang iyong pusta bago tayo mag-usap. Paano? Gusto mo pa ring iwasan ang pustahan? Akala mo ba madali kang lokohin? Hala! Wala akong iniiwasang pustahan. Kung ikaw ang manalo, ibabayad ko sa'yo ng 15,000,000 piso. Hoy, maliit na batong dilaw. Yung si Zhang. Tayo'y magpakamahinahon. Huwag namang magpusta ng ganito kalaki. Hindi naman kailangan. Hindi pwede. Ito ang aking pangunahing alahas. Kailangan kong mabawi ito. Hindi ako naniniwala. Ang batong ito, ano bang magandang material ang lalabas dito? Ang batong ito, ang material na ito, malamang ay babagsak. CJ, ako na ang tagasuri. Ako na. Ginoong Li. Pakiusap. Akat mo itong bato ko dito. Kapag pinutol mo, buksan mo ulit ang bintana sa gilid. Anong bintana pa? Anong pinapakita mo dito? Bilisan mo, putulin mo na. Ibalik mo sa akin ang aking jade pendant. Para hindi masayang ang oras ng lahat. Hindi. Akin ang batong ito. Gusto kong paano ito hiwain. Ganyan ko ito hihiwain. Ano ka ba, makialam ka pa? Ikaw. Zhang Yang. Huwag mong isipin na yayaman ka dito. Kahit ako na profesional na talo. Ikaw na baguhan. Tiyak na matatalo ka ngayon. Simula ng tagsibol. Simula ng tagsibol. Ay, kapatid, anong pagbubukas ng tagsibol? Ngayon hindi na ba summer solstice? Hindi ba sinabi niya na sa 24 na solar terms? Ang pagbubukas ng tagsibol ay tumutukoy sa pagbukas ng lila at jade. Sa loob ng industriya, tinatawag itong pagbubukas ng tagsibol. Naiintindihan mo ba? Huang, pangalawang ginoo. Narinig mo ba? Ang bato ng kapatid ko. Nagsimulang magbukas. Huwag kang magmayabang. Hindi naman ito bukas na bintana. Nakakita lang ng kaunting kulay ube. Sino ba ang nakakaalam kung anong sirang bato ito? Guro Li, ha? Ituloy mo ang pag-alis nito para sa akin. Hindi ako maniniwala. Nakaya mo pang makakuha ng pinakamataas na klase ng lila na jade. Ang lila na jade ay bihira talaga. At gusto mo pang makakuha ng pinakamataas na klase. Mas lalo pa itong napakahirap. Nga, kahit gaano pa kaganda ng swerte ng batang ito.
Dapat may katapusan din yan. Kapatid, ang hirap buksan ng purong jade na ito. Kung ganon, talo na tayo. Huwag kang mag-alala, hindi tayo matatalo. Diyos ko. Ito. Nagbukas ako ng mga bato sa loob ng dekada. Pero ito ang unang pagkakataon na makita ko na may ganitong matingkad at masarap na kulay na purpura. Purpurang bato. Paano ito posible? Ito ay para lang sa theoretical na antas. Kaya lang ito nangyayari. Paano ito posible? Ang kulay ng pintura ay napakakulay. Napakataas ng saturation. Ito ay royal purple. Hindi ito royal purple jade. Ikaw, isang baguhang bata sa industriya. Paano ka makakakuha ng pinakamataas na kalidad na purpura? Hindi ako naniniwala, imposibleng mangyari yan. Bulag ka ba? Napakaganda ng purpurang ito. Hindi mo ba ito nakikita? Talo ka. 15 milyon. Ibigay mo. Ang lolo ko ay isang Diyos ng Huangshi. Subukan mo akong galawin kahit kaunti. Wala akong pakialam kung ano ang lolo mo. Diyos ng Huangshi. Diyos ng Huangshi. Kung hindi mo dadalhin ang pera ngayon, maniwala ka o hindi, wawasakin kita. Mga Ginoo, mas mabuting magkaayos para sa kita. Huwag dito sa pag-aaway. Ginoong Lee. Noong una, nagmamalaki siya sa harap ng mga kapatid ko. Noong siya'y mayabang, bakit hindi ka nagsasalita? Ang magandang pakikitungo ay nagdadala ng yaman. Ngunit ngayon tila nagiging beyas ka na. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Walang problema kung hindi mo ibigay. Kailangan mo lang, lumuhod ka at magbigay ng 3 malalakas na pagyuko. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses. Maaari kitang palayain. Kung hindi, ako'y ikot. Ako'y ikot. Ako'y ikot. Gagawin ko na ito para sa iyo. Umalis ka na, batang hamak. Magpakabusog ka pa ng ilang taon sa gatas. Babalik ka pa dito para maglaro ng pusta sa jade. Levi, putang ina. Putang ina. Anak ng maliit na dilaw na bato. Sa tingin ko, nasa pangalan lang niya ang kapangyarihan ng kanyang lolo. Nang aakit at nandaraya sa labas. Nakakahiya talaga. Kabataan, nagalit ka sa pamilya Huang. Sa trabahong ito, mukhang mahihirapan kang makausad. Alam ko lang. Kung tumaya ka, tanggapin mo ang talo. Tamang-tama. Kapatid, ikaw ang royal na purpura. Mago, may punto ka ah. Sige, magkano ang presyo mo? Kahit mayaman ako. Pero sa harap ng ganitong uri ng produkto, kailangan mong pag-isipan mabuti. Ako ay magbibigay ng 18 milyon. Gusto ko lang makuha ang royal purple. Ako ay magbibigay ng 20 milyon. Ikaw muna. Tumulong ka sa pagpapataas ng presyo hanggang 30 milyon. 30 milyon. Baliw itong batang ito. Kung walang tatanggap, baka bumagsak sa kamay ko ang batong ito. Bro, ma. Magtitiwala ka sa akin kahit isang beses. Agad na itaas ang presyo. Sige, kapatid. Naniniwala ako sa iyo. Maglalabas ako. 35 milyong. Kapatid, paano mo nalaman na may mas mataas pang nag-aalo? Ang purong lilang jade na ito ay may tamang kalidad. Perpektong walang depekto. Pwede itong gawing 6 na. Pinakamagandang jade bracelets. At ang presyo sa merkado. Ang presyo ng bawat pulseras ay dapat nasa paligid ng 8 milyong yuan. Ang iba pang mga labi ay maaari ring gawing mga pendant o palamuti. Sabi mo, magkano kaya ang halaga nito? Kung ganito ang pagbibilang, hindi bababa sa halaga nito ay 5 milyon Hindi aabot ng 5 milyon. Kasi hindi pa ito naihulma ng maayos. Sa tingin ko, magkakahalaga ito ng mga 4,500. Talagang isang patalim na paraiso. Isang patalim na impyerno. Noong una, palagi kong iniisip na pinalalaki lang ang bagay. Ngayon na nakita ko ang paraan ng kuya. Talagang nabuksan ang aking mata. Nalaman ko na sa industriya na ito, talagang pwedeng yumaman ng isang gabi. Ang problema lang, ang aking orihinal na bato. Masyadong mababa ang presyo. Gusto kong marinig ang kanilang alok. 40 milyon. Nag-aalok ako ng 47 milyon. Sarap. May mas mataas pa ba? Sa 7 milyon, walang mas mataas na presyo. Ayos. Nakuha na. Pumasok na ang pera ni Xiao Bao. 74 na milyong yuan. Ang galing mo. Itong 200,000. 200,000 naging higit sa 200 beses. Simula ngayon, makakasama na kita. Sige na, pare. Hawakan mo na. Kapatid. Ikaw ang idol ko.
Pwede pa kitang turuan. Pero may importante akong lakad. Uunahan na kita. Magkita tayo ulit sa ibang araw. Sige, magdagdag tayo ng WeChat. Iwanan mo ang iyong contact details. Nawala yung cellphone ko. Baka pwede mo akong bigyan ng business card mo. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa ibang araw. Sana makipag-ugnayan ka sa akin. Chen Suyan. Isang set ng bahay para sa kasal ang ibinigay mo sa akin. Gumawa ng lahat ng paraan para mapagplanuhan. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi. Magandang araw po, sir. Nais po ba kayong magtingin ng bahay? Hindi ko po alam kung gusto niyo bang makita ang bahay na may espesyal na layout. O yung pangkaraniwang layout. Sige, titingnan ko po muna. Bahay na ba to? Ginoo, huwag kang magbiro. Ang pinakamurang bahay na bato dito ay kailangan ng ilang milyon. Nakaganito ka. Mas mabuting, bumili ka ng maayos na suite. Kaya mo bang bilhin ang villa na ito? Kahit ipamigay pa sa'yo. Hindi mo rin kaya itong ipaayos, di ba? Bibili ako. Yung villa numero 18 na sinasabi mo. Numero 18. Alam mo ba kung gaano kalaki ang villa na iyon? Villa numero 18 ng Pinju. Lupa sa 1,220 metro kwadrado. Malinis na nakapagsarili na bahay. Handa ng tirahan. May indoor na swimming pool sa bahay. May indoor na swimming pool sa bahay. Pwede mag-party sa pool. Kakulangan. Walang hardin. Pero pasok na pasok sa gusto ko. Ayoko na ring mag-alaga ng mga halaman. Dahil alam mo na. Dapat alam mo rin ang presyo, di ba? 000 milyon. Kaya mo bang bayaran? Villa sa no. 18 Pinju. Punot kalahating milyon bayad ng buo. Kung hindi mo ibebenta, hahanapin ko ang iba. Ginoo. Sigurado ka bang bibili ka ng buo? Ng villa na nagkakahalaga ng 40 milyong. Hindi pa ba malinaw? Pinju. Villa 18. Bayad ng buo. Agad na aayusin ang mga papeles. Paumanhin po, Ginoo. Ako ang nagkamali sa pagkilala. Pasensya na po sa abala. Sige po, magpahinga muna kayo sa searoom. Pupunta ako ngayon para ihanda ang kontrata ng bahay para sa inyo. Gino, ito ang iyong villa no. 18. Gino, iyon ay villa no. 17. 250 metro lang. Kaysa sayo dito, hindi mapapantayan ang King Tower mo. Dito na talaga ako nakatira dati. Ibig sabihin, bumalik ka sa sarili mong bahay. Bumalik ka na naman para sa anong dahilan? Bodyguard, umalis ka na. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardiya. Wala kang karapatang paalisin ako. Dito. Hindi ito Blue Moon Club. Ito ay Ipinju. Aking teritoryo. Nasaan ang mga gwardiya? Saan na sila? Mabilis, lumabas kayo. May utos ba si Gyanvi? Chen, itong asong ulo na ito, ay kailangan ng palayasin. Ayaw kong makita siya. Nagmamadali sa harap ng bahay ko. Pakiusap, umalis kayo. Anong ginagawa ninyo? Ganyan ba ang trato ninyo sa may-ari? Ginoo, si Ginoong Zhang at Ginang Chen, ay hiwalay na. Ang ari-arian ng Villa number 17. Ngayon ay pag-aari na ni Miss Chen. Ayaw niyang makipagkita sa dating asawa. Kaya tanging sumusunod lang tayo sa kanyang utos. Kaya pala siya ang dating asawa. Kaya't naiintindihan ko kung bakit siya ganito ka-assertive. Ikaw na tulad ng isang mahilig makialam. Kung ako nga, aalis na rin. Zhang Yang, ang bilis mo naman. Nakapaniwala ka agad ng isang hangal na babae. At tapat pa siya sa'yo. Ay, gago ka talaga. Matagal na siyang bankrupt. At may utang pa ng napakataas na interes. Gusto mo ba makisawsaw sa kanya? Mag-ingat na mabenta ka para pambayad ng utang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Ginoong Zhang na ganitong mayaman, hindi pa ako karapat-dapat sa kanya. Siya na lang ang mayaman. Hoy, tingnan niyo siya. Anong klaseng damit ang suot niya? Ano sa tingin niyo? Mayaman ba siya o pulubi? Ginoong Zhang, pakiusap umalis po kayo. Yipinju. Bakit kayo ganoon kamagalang sa kanya? Bakit? Sugod na. Kung hindi kayo kikilos, papasibakin ko kayong lahat. Ako ay mula sa sales center. Ito ang aking VZ. Katatapos lang bumili ng buong bayad si Ginoong Zhang ng aming villa numero 18. Ngayon, siya ang pinakamahalagang may-ari dito sa Ipinju. Wala kayong karapatang paalisin siya. Ihahabla ako sa inyong nakakataas sa 40 milyong mansyon. Sabi, bili na agad. Ikaw na ito, mahal kong maliit. Anong sinasabi mong kalokohan? Sa ganitong kahirapan,
Paano niya mabibili? 40 milyong villa. Walang imposible. Ipakita mo sa kanya ang kontrata ko sa pagbili ng bahay. Ibenta. Mga pasilidad tulad ng elevator, sistema ng seguridad. Sira, mga pasilidad tulad ng elevator, sistema ng seguridad, pag-init, komunikasyon, at B. Ay, buti na lang hindi tayo nag-away. Pareho tayong kailangang mag-empake at umalis. Parang laban ng mga Diyos talaga ito. Ikaw, Chen Suyan, akala mo tapos na ako dahil natalo ako. Maliit ang iyong pananaw. Yakap mo pa ang basurang villa mo na nagkakahalaga ng 4 milyong yuan. Mabuhay ng isang buhay. Miss Chen, congratulations. Sariling itinapon ang 40 milyon. Sa tingin mo, nagsisisi ba siya? 4 milyon at 40 milyon. May pagkakaibang 10 beses. Sa tingin ko, nagsisisi na siya ng labis. Iyan Zhang Yang. Hintayin mo ako. Hoy, Esan. Gaoming ba yan? Katatapos lang bumili ni Zhang Yang ng 40 milyong yuan. Para sa villa numero 18. Pilitin mo siyang ipangako ang bahay bilang pambayad sa utang. Totoo ba? Sobrang sulit yan. Zhang Yang, may 4 milyong para bumili ng villa. Walang pera para bayaran ang utang ko. Utang ay dapat bayaran. Iyan ay makatuwiran. Ngayong araw, kabayaran ng buo kasama ang interes. Ibabalik ko na ang utang ko sa'yo. Si Chen Xuyan ito. Nagbibigay lang siya ng balita sa inyo. Mahal kong maliit. Hindi mo na kailangang alamin. Saan nanggagaling ang impormasyon ko? Walang pera, hindi makakabayad. Ibigay mo sa akin ang villa na ito bilang bayad sa utang. Tara, mga kapatid, pasukin ang bahay. Dito tayo matutulog ngayon. Kumilos na. Sugod. Baliin mo ang mga kamay niya. Utang lang naman ito, di ba? Bakit kailangan ng ganitong kalaking gulo? Hindi ko naman sinabing hindi ako magbabayad. Sumama ka sa loob. Bakit ayaw mo na ng pera? Sabihin mo na, noong nagkasalungat ang kumpanya ko. Gaano karaming komisyon ang nakuha mo kay Shi Jiangwo? Ilan ang nakuha mong benepisyo? Ano bang sinasabi niyo, Ginoong Zhang? Hindi ko maintindihan. CJ, sige, bilangin muna natin. Dalhin mo rin ang resibo. Zhang Yang, ano ba ang ginagawa mo? Ginoong Zhang, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Huwag kang manakit. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Noong una, ikaw at si Chen Xuyan. Pati na rin si Shi Jiangwo. Tatlo kayong nagplano para pabagsakin ang kumpanya kong Shangde at bilhin ito. Ang taktika ninyo, talagang magaling ka maglaro ah. Ngayon, nangangahas ka pang humingi sa akin ng pera. Walang ganun. Sino si Shi Jiangwo? Hindi ko nga narinig ang pangalan niya. Tulong, may tao dito. Hala, tumawag pa ng tulong. Gusto mong mamatay? Aayusin ko na. Huwag, sabi ko na. May nakatali sa kasalanan, may may-ari ng utang. Hanapin mo si Chen Xuyan. Si Shi Jiangwo ang maghihiganti. Bakit mo ako hinahanap? Kikita lang ako sa iyo. Hindi naman kita niloloko. Sila, talagang gusto kanilang patayin. Zhang Yang, pakawalan mo ako. Nasa bag ko ang utang. Kunin mo na. Hindi na talaga kita abalahin. Basta pakawalan mo ako. Noon, hindi ako marunong pumili ng tao. Pinagsamantalahan ako ng aking dating asawa at ng aking pinagkakatiwalaang kaibigan. Sabay silang nagplano ng patibong. Nakuha nila ang mga ari-arian at kumpanya ko. Halos hindi na ako makabangon. Ang galit na ito. Anong sinabi ko? Hindi maipon sa lalamunan. Liko. Liko.
Ako si Zhang Yang. May oras ka ba? Kain tayo ng simple na hapunan mamaya. CJ, kapatid. Crown Garden Hotel. Kwerdas 888. Ako ang bahala. Huwag kang mawawala. Wala kang magagawa. Ano bang silbi mo? Walang kwenta kang basura. Kahit sino ay hindi makakaintindi. Anong silbi mo sa akin? Anong nangyayari? Bakit ang init ng ulo mo? Kapatid, pasensya na, pasensya na. Talagang hindi ko na kaya. Nagtatapo ng mga bagay. Hindi ka nasaktan, di ba? Anong nangyari? Galit ka ng ganito kalaki. Walang kwenta itong tao. Sinabihan ko siyang mag-iwan ng tao. Pero wala akong naiwan. Ayos na ito. Ang aking research lab. Parang nasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Itong proyektong nagkakahalaga ng 150 milyon. Lahat ng gastos ako ang nagbayad. Ma, pasensya na. Ako. Hindi ko rin alam na si Ilse. Chen, bigla na lang umalis. Pinilit ko na siyang pigilan. Pero, patuloy pa rin siyang lilipat sa Shengdi Group. Sheng Group. Ano ba ang kinalaman nito kay Shi Jiangwu? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Bro, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Mark. Nga. Sabi mo, nalugi ang investment mo. Pwede bang ipaliwanag mo ng mas malinaw? Yung Haoshan Group na nakapangalan sa akin. Naghahanda ng pumasok sa industriya ng pabango. Nagastos ako ng malaking halaga para makuha ang kilalang perfumer sa bansa. Si Ilse. Chen, sino ang nakakaalam nito? Kakatapos lang itayo ang research lab at nakuha na siya ng Shangdi Group. Bago ko pa siya makuha. Ang investment ko, nawala lahat. Isa lang namang pabango ang gumawa niya. Hindi naman siguro. Pumunta ka, at dalhin mo, ang pabango na ginawa ni Ilse. Chendeti, lahat ng iyon. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magsimula ka nang maghanap, kung hindi mo siya mahahanap sa loob ng 1 oras. Huwag ka nang bumalik. Umalis ka na. Umalis ka na. Per, bakit mo kailangan ng mga pabango? Kung alam mo ang iyong sarili at ang iyong kalaban, hindi ka matatalo sa 100 laban. Ang ibig mong sabihin ay, naiintindihan mo ang pabango. Ang ibig mong sabihin ay, naiintindihan mo ang pabango. Kaunti lang. Kain na muna. Kakainin natin pagkatapos. Kailangan ko sabihin, yung paglikha ng pabango ni Ilse. Chen, talagang magaling. Pero, hindi masyadong mataas ang limitasyon. Noong una, yung mga pabangong ito, talagang maganda. Ngunit sa huli, palala ng palala. Lumitaw. Ang pagbagsak ng teknolohiya. Kung ikukumpara ang mga bahagi, walang gaanong inobasyon. Ang ibig mong sabihin, naubos na ang talento ng batang iyon. Hindi lang siya naubusan ng talento. Para na siyang nagsasawa sa sarili niyang gawa. At ngayon, ang mga likha niya ay mahirap nang malampasan. Yung pinakamataas niyang tagumpay sa paggawa ng pabango. Mayor Marco, pwede mo ba akong dalhin sa iyong research and development room? CJ. Dito. Ginoong Ma. Ginoong Zhang. Talaga bang maaasahan siya? Ang paggawa ng pabango hindi biro. Tumahimik ka. Kung magaling ka, ikaw na. Si Ginoong Zhang ay profesional. Tingnan mo ang kanyang paraan. Subukan mo. Ang bango. Ang ganda talaga. Parang nakahiga ako sa ulap.
Maganda. Ay, sino ang maganda? Makun. Ito, ay submit mo para sa patent. Pagkatapos maaprubahan, ihahanda na ito para sa malaking produksyon. Ang pabango kong ito, siguradong magdadala sa'yo ng malaking kita. Kuya, ikaw talaga ang aking swerte. Gusto nilang yumaman gamit ang pabango. Kalokohan yan. Kuya, kapag nandyan ka, sila, hindi nila mabubuksan ang merkado ng pabango. Si Shi Jiangwo ay papasok sa industriya ng pabango. Magaling. Makikipaglaro ako sa'yo ng maayos. Kapatid, 4% ng kita ng pabango ay sa iyo. Pero dapat nating pag-usapan. Ang iyong patent sa pabango, dapat ay may buhay na lisensya. Ano sa tingin mo? Ikset, walang problema. Kaya ibigay mo sa amin ang pabango. Magbigay tayo ng pangalan. Gawin nating lihing. Beauty the girl. Kuya, sobrang galing mo talaga. Yung pangalan na lihing. Ang astig talaga. Sobrang buhay ng eksena nito. Amoy pabango ito. Parang may magandang babae. Kumakaway sa'yo. Ang totoo nito. Ay. Bakit? Kalma ka muna. Ako ay isang tunay na lalaki. Kung makita ito ng iba, paano kung magkamali ang akala nila? Ginoong Zhang, nakaayos na ang kontrata at kasunduan. Pakisuri ninyong dalawa. Kapatid, para ipagdiwang ang tagumpay ng ating pagtutulungan, dadaling kita sa isang magandang lugar para mag-enjoy. Ngayong gabi, sa nightclub ng mga sosyal, hindi uwi hanggat hindi lasing. ₱200,000. Ang nangungunang sosyal ngayong gabi, si Ziling. Kailangang samahan niya akong uminom. Sino man ang maglakas loob makipag-agawan sa akin. Ginoong Ma, matagal na ba kayong hindi dumating? Nagmula kayo mula sa malayo. Hindi ko kayo maaaring hindi toast. Ngayong araw tinawag kita, para makipagkita sa aking kapatid, na si Zhang Xiao. Ginoong Zhang, ang gwapo ninyo talaga. Pasensya na, Ginoong Ma. May nag-order ng orasan ni Ian. Ziling. Hindi ko ba siya nakita kaya ko siya kinuha? Bingi ka ba? O bulag? Talagang pasensya na. Si Ginoong Liu ng Shangde. Sabi niya, lahat ng order ay dapat si Ziling ang pipiliin. Talagang hindi namin kayang magalit sa'yo. Kung hindi, pakiusap magpakitang tao ka. Sa susunod na lang, siguradong papatawarin ko si Ziling, para magpasensya siya ng maayos. Siya ang supervisor ng Shangde Supply and Marketing. Liu Ziyan. Talagang hindi kami makakapagpabaya dito. Umalis ka. Ako, kaya kitang saktan. Kailangan ng babae. Hayaan siyang lumapit, kung may lakas siya. Pinutol ko ang kanyang paa. Muzong. Sino nang may lakas ng loob na makipag-agawan sa akin sa babae? Hindi ba ito? Sige no Ma, malapit nang mabangkrap ito. Hindi ka na umiiyak sa kumpanya, at dito ka pa ba nagsasaya? Hoy! Akala ko sino yun? Hindi ba si inutil na si Zhang Yang yun? Akala niya nakasakay siya sa bangka ni Mahao. Na malapit nang lumubog, sigurado na siya. Sasabihin ko sa'yo, si Mahao. Ngayon, katulad mo na siya. Tapos na. Walang pakialam sa'yo kung tapos na ako. Ngayon, lumayas ka na. Mahal. Bitawan mo ang maruming kamay mo. Siya ang babae ko. Anong babae mo? Gabi, ako ang nagbayad para sa kanya. Siya ang babae ng kapatid ko. Magkano ang ilalabas mo? Maglalabas ako ng doble. Waiter, dito, mag-swipe ng card. Ginoong Ma, ituloy mo lang ang pagbid. Ihuhulog mo kung magkano dadagdagan ko. CJ,
500,000. 700,000. 1,000,000. 1,500,000. Boss Ma. Sige, ituloy mo. Baliw ka na. Ziling, dito ka na. Ginoong Ma. Bakit di ka na magtataas pa ng presyo? Yung 1 bilyon sa kumpanya mo. Nabagsak na lahat. Ngayon, isang mahirap na tao na lang siya. Nakikipaglaro ka pa sa iba. Maglalabas ako ng 10 milyon. Bibilhin ko si Ziling. Hindi pa. Bibilhin ko si Ziling. Simula ngayon. Siya ay magiging babae ko. Kapatid. Ayos. Ginoong Zhang. Talaga bang gagastos kayo ng 10 milyon? Para bilhin ako. Siya ba? Talaga bang iniisip mo na kaya niyang maglabas ng 10 milyon para sa'yo? May utang pa nga siya sa sarili niya. Pautang na mataas ang interes. Ay isang dukha. Ilagay mo ang bibig mo sa tamang lugar. Oy. Ginoong Ma. Ginoong Liu. Kalma lang. Lahat kalma lang ah. Huwag kang gagamit ng dahas. Sabihin mo na lang ng maayos. Ziling. Dali, lumapit ka na. Huwag makinig dyan sa mahirap na yan. Baliw. Ako. Dadalahin kita sa kasiyahan. Sino ang nag-utos sa'yo na umalis? Hindi ba't sinabi ko na? Simula ngayon, ikaw ay akin na. Hindi na maglilingkod sa iba. Ginoong Zhang. Mangyaring magpakaseryoso ka. Huwag mo akong gawing biro. Saan ka nakakita ng prinsipe sa puting kabayo? Iligtas mo ako mula sa apoy. Lahat ng ito ay laro lang ng mga mahirap na nagpapanggap. Ilagay mo na ang kamay mo. Ibaba mo na yan. Maniniwala ka ba kung sabihin kong sisirain kita ngayon? Clerk. Mag-swipe ng card. Itong 10 milyon. Bibiliin ko ang kalayaan ni Ziling. Simula ngayon. Wala na siyang kinalaman sa inyong asosasyon. Mula ngayon. 10 milyon. Huwag kang magbula dito. Nagsasalita ng walang katotohanan. Ano bang laman ng card mo? Kung makakakuha ako ng 10 milyon. Ngayon, luluhod ako sa harap mo. Magbababaw ako. Luluhod ka ba o hindi? Wala akong pakialam. Hindi pa rin nagbabayad. Matagumpay ang pagbabayad. 10 milyon. Ziling. Binabati kita. Nakahanap ka ng mabuting lalaki. Ipagkatiwala mo ang buong buhay mo. Kahoy. Hindi pa. Tanga. Ang kapatid ko ay isang Diyos. Isang 10 milyon, ano iyon? Ginoong Liu. Kung may kakayahan ka, ilabas mo ang 10 milyon. Kung kaya mong ilabas yan. Ngayon, ako ang magdedesisyon. Ibibigay ko sa'yo si Ziling. Kaya mo ba? Ikaw, bata. Walang ganitong ginto. Huwag kang manghimasok sa mga bagay na delikado. Ikaw na tulad ng iba, na nagtatrabaho para sa iba, ay may lakas ng loob, na makipagmalaki sa harap ko. Tumingin ka sa sarili mo. Hindi pa tapos ang usapan natin ngayon. Sakit. Sakit. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi kanina. Kung maglalabas ako ng 10 milyon, kneel down siya at humingi ng tawad. Brother Zhang, Manager Zhang. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi ako tao, Ginoong Zhang. Hindi pa. Ang ingay naman. Kapatid, talaga bang balak mo siyang kunin? Ang 10 milyong ito, parang hindi naman sulit, di ba? Anong gagawin natin? Nakapackage na kasi, hindi naman pwedeng pabayaan lang. O, anong masasabi mo? Kapatid, hindi kita matutulungan dito. Ang sandaling ito ng gabi ay napakahalaga. Sige, aalis na ako. Sulitin mo ito ng mabuti. Ikaw. Binibining Ziling. Saan ang bahay mo? Huli na. Ihahatid kita pa uwi. Hindi ako si Ziling. Ang totoong pangalan ko ay Lin Shitong. Binibining Lin. Saan ka nakatira? Ihahatid kita pa uwi. Gusto mo talaga akong ihatid pa uwi? Siguro may kakaibang ugali ka lang. Wala naman akong kakaibang hilig. Sadyang gusto ko lang na ihatid ka pa uwi. Kasi kakakilala pa lang natin. Siguro hindi ka pa handa. Sa tingin ko, hindi ka pa handa. Kung ganun, handa ka na nga. Uuwi na tayo. Hindi pa. Ginoong Zhang. Ang yaman mo pala. Walang anuman. Pasok ka. Opo.
Ginoong Zhang, may pagkain ba? Pasensya na. Bago ko lang nabili ang bahay ngayon. Sandali lang. Bumili ako ng ilang biskwit. Pansamantala na lang muna. At saka, bumili rin ako ng iyong pangtulog na damit at pantalon. Sigurado. Sundin mo na ako mula ngayon. Hilig ng tatay ko ang sugal. Kapag natalo siya, walang pangbayad sa utang. Kaya ibinenta niya ako. Sa isang club ng mga sosyalita para maging babae. Pababalikin mo ako ngayon. Baka muling manakit siya sa akin. Maraming kwarto. Pumili ka ng kahit anong isa. Lang. Pag-usapan na lang natin ang mga susunod na bagay. Hindi mo ba ako kailangan ngayong gabi? Hindi ko pipilitin ang mga bagay na ayaw ng babae. Hindi ko pipilitin ang mga bagay na ayaw ng babae. Hindi ko pipilitin ang mga bagay na ayaw ng babae. Pumili ka na sumama sa akin. Kailangan mong makasama ako. Ayaw ko ng pagtataksil. Naiintindihan mo ba? Ano ang plano mo sa hinaharap? Anong balak mo? Gusto kong ipagpatuloy ang aking kurso sa pabango sa kolehiyo. Ikaw. Amoy-amoy. Yung body wash na ginamit ko kaninang umaga. Anong mga sangkap meron ito? Zhang Xiao. Wala kang ginamit na body wash. Pero may natirang amoy ng pabango. Napakakomplikado ng mga sangkap. Isa sa mga pabango ay ang jasmine na ginamit ko kahapon. At mayroon ding rose na pabango. Ngunit ang rosas na ito ay talagang iba. Sa mga naamoy ko, sa araw-araw, hindi ito para sa sarili. Medyo pakaliwa. Oy, ang batang mag-asawa na ito sa bahay. Kung hindi kayo magpapakita ng pagmamahal, bakit kayo pumunta dito sa akin? May dinadala akong isang tao para sa iyo. Genius na perfumer. Kuya, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Yung batang ito lang. Ang bango. Ginoong Zhang. Ito ba ay kapareho ng amoy na naiwan sa'yo? Napareho ng amoy dito. Kung papayagan kang neutralize ang amoy. Ano sa tingin mo? Ang kulang na sangkap. Subukan mong itanong. Ay, ang totoo ng pakiramdam. Parang nakita ko ang kalikasan. Ang galing naman nito. Kagabi nang nag-ayos ako ng pabango. Nag-alala ako. Hindi ko naayos ng maayos ang detalye. Pero si Lin Shitong, sa pamamagitan ng natural na pang-amoy, at ng kakayahang magdikit-dikit, naibalik niya ang bote ng pabango ko. Nabawi na. Sabi mo, siya ba ay isang henyo na tagagawa ng pabango? Yung 10 milyon ko. Sulit ba? Sulit. Sobrang sulit. Hindi. Ayan, Gil. Lin, talaga namang henyo ka. Nagpasya ako. Na opisyal kitang kunin bilang ating Haoshan Company. Unang tagapag-amoy. Hindi. Hindi pa. Ginoong Lin, ito ang inihanda namin para sa iyo. Kontrata bilang pangunahing perfumer. Pagpili ng mga sangkap ng pabango, taunang sahod na milyon, pag-aayos, pagpapakita, at pag-ikot ng mga pag-unlad, kalidad at antas. Kasama ang pag-escort sa pagpili at pag-ikot ng mga pabango, gabay mula sa grupo. Dagdag pa ang hati sa proyekto. Suriin mo muna. Kung walang problema, sige, pirmahan mo na. Gongzang. Tunay nga, naging isang master ng pabango na ako. Di ba? Pero huwag kang magmalaki. Malayo pa ang tatahakin mo. Kailangan mong magtiyaga. Ipapadala ko na sayo. Bumili ng 2 set ng damit. Kasama na ang isang sasakyan. Tumigil ka na dyan. Hindi ka maganda kung makikialam. Kailangan kong magtapon ngayon. Ginoo, umalis ka na. Ginoo, umalis ka. Maniwala kayo, pwede ko kayong isumbong. Honey, ang lakas ng kotse na to. Gustong-gusto ko talaga. Basta gusto mo, ayos na. Oy, sabi ko na nga ba? Ikaw na taong walang kwenta. Biglang sumikat ka pa. Akala ko pinapakain ka lang ng mayaman na babae. Zhang Yang, talagang sumikat ka na. Natuto ka ng magbenta ng katawan.
Hindi ko inakalang. Ikaw na palang isang manok. Mukhang maganda naman. Isara mo ang mabaho mong bibig. Anong sinasabi mo? At kayo rin. Bakit kayo nandito sa bahay ko? Miss, wala kaming magawa eh. Si Miss Chen, gusto naming pinturahan ang pintuan ng bahay mo. May mabuting intensyon kami. Pinipigilan ka namin. Nga, sino ka ba? Bakit mo gustong pinturahan ang pintuan ng bahay ko? Hindi mo pa nga alam kung sino ako. Pero ganito ka na lang magpakita ng ugali. Sasabihin ko sa'yo. Ako ang dati niyang asawa. Bini-bini. Payo ko lang sa'yo. Huwag kang makipag-ugnayan sa taong ito. Mag-ingat ka baka siya ang magpabagsak sa'yo. Hindi. Hindi. Siya ay si Cheng Suyan. Isang maliit na cute, nakipagsabwatan sa iba. At kinuha ang aking kumpanya. At ang villa number 17. Lahat ay kinuha niya. Ikaw, walang hiya kang nilalang. Pinapahiya mo ang mga babae. Hindi pa ako nakapunta sa bahay mo. Para maghanap ng gulo. Pero ikaw pa ang unang pumunta rito. Ay, wag na, wag na, wag na. Kung alam ko lang, na siya ang alaga mong lalaki. Ayoko pang makipag-away pa. Magpapakita lang ako. Palagi kang may dignidad. Hindi ko inakala, na para sa pera, isinira mo ang dangal ng iyong mga ninuno. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Sino ba ang sumuporta sa kanya? Bini-bini. Payo ko lang sa'yo, huwag kang mangmang. Itong lalaking ito, ay parang isang walang katapusang hukay. Suriin mong mabuti. Yung account mo, huwag mong hayaang lokohin kanya, at nananatili ka pa ring bulag. Buksan mo ng malaki ang mata mo at tingnan. Ito ang record ng pagbili ng sasakyan na ito. Tingnan natin kung sino talaga ang may-ari ng sasakyan. Ginoo. Ang tanga-tanga mo naman. Lahat ng bahay at sasakyan ay nakapangalan sa kanya. Para sa maliit mong mahal, sulit ba ang lahat ng ito na binibigay mo? Pwede namang mangyari ang anumang bagay. Kailan kanya paaalisin? Pinalayas ka ba niya? Ang mga bilyong bahay at sports car na yan. Nalilito ka ba? Mahal. Ang hangal na babae na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala. Akala pa rin niya ay, sinusuportahan kita. Palaging ganyan ang katangahan niya. Katangahan. Walang gamot para dyan. Huwag kang mangutya. Nalugi ka. May utang kang 30 milyon sa mataas na interes. Paano mo naman mababayaran yan sa isang gabi? Kaya pang bilhin. Ang 40 milyong villa. Tiyak na. Ginamit ang pera ng mayamang babae. Kung hindi man, luhod ako. At magpapakumbaba sa iyo. At magbuhos ng isang balde. Pintura. Sa sariling ulo ni Wang. Ay, ikaw ang nagsabi nito ah. Maging saksi na rin kayo lahat. Pag hindi niya ito ibuhos. Asong salbahe na hindi tumutupad sa salita. Hiyang-hiya ako. Saksi kami. Kung hindi niya ibubuhos ang pintura sa sarili. Tiyak naman daraya siya. Ay. Huwag na kayong mag-ingay. Naku, Diyos ko. Sa wakas, umalis na siya. Itong baliw na babae. Hinarang tayo ng 2 oras. Hindi tayo makapasok sa banyo. Tama nga. Nabibitin na ako. Asawa. Itong babaeng ito. Talagang na-stress at nabaliw na siguro. Baliw. Hindi siya baliw. Nagsisisi siya. 3 araw na ang nakalipas. Nakapagdiborsyo na kami. Kaya hindi ba? Sobrang nagsisisi siya. Para bang, pumalo siya sa sarili ng ilang daang beses. Kahit patayin niya ang sarili niya sa pagbugbog. Wala itong kinalaman sa atin. Nang magdiborsyo ka noon, bakit hindi mo naimbestigahan ng mabuti? Kung may iniwang plano siya. Ganito kalaking kumpanya. Paano posibleng walang tinatagong pera? Sino nang mag-aakala na ang tago niya ay ganito kalalim? 3 araw. 3 araw lang. Isang higit sa 1 bilyon. Kung alam ko lang na ganito. Hindi na sana ako nakinig. Sa mga kasinungalingan mo at ni Shi Jiangwu. Ngayon ay ayos na. Tuwing araw, lagi siyang nakikipagsabayan sa babae na iyon sa kayamanan. Para lang akong ginagambala. Hay! Magkaroon ka naman ng konsensya, pakiusap. Noong una, nakita ko siyang naubusan ng pera. Natatakot na maapektuhan ka ng mataas na interes sa utang. Kaya pinapayagan kitang hanapin si Shi Jiangwu. Mag-iwan ng daan pabalik. Paano nangyari ito sa huli? Ako pa ang nagpakita ng kabutihan. Ngayon ako na ang masama. Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Kung hindi, humingi ka ng tulong sa kanya. Hanapin siyang makipagbalikan. Pakiusapan siya. Bakit ko siya pakikiusapan? Siya ang may kasalanan sa akin. Gusto kong gumanti sa kanya. Gusto kong sirain ang kanyang reputasyon. CJ. Pwede na rin ang paghihiganti. Sige, pupunta na ako. Maghahanap ako ng pribadong detective para sa iyo. Tungkol kay Zhang Yang at kay Lin Shitong. Susuriin ko silang mabuti. Bakit mo sila susuriin? Ikaw, bobo. Kailangan mong kilalanin ang sarili mo at ang kalaban mo. Para hindi ka matalo sa laban.
Hindi mo pa alam ang tunay na pagkatao ng kalaban mo. Ngayon, mag-post ka sa social media na si Zhang Yang ay nalugi at pinapangalagaan ng mayamang babae. Gawing magulo ang sitwasyon na ito. Magandang ideya. Gagawin ko na ito. Ipopost ko na ngayon. Zhang Yang, kapatid, may malaking nangyari. Bakit nagmamadali? Anong nangyari? Kapatid, tapos na tayo. Ang ating roast beef tino. Isa, naakusahan. Naglunsad ng walang pahintulot. Mga biktima na nag-file ng sama ng loob. Paano nangyari ito? Naisip ko, habang nagpo-produce, nag-a-apply ng patent. Hindi ko inasahan ito. Nagkaroon ng problema sa balat ang mga customer. Ngayon, nagreklamo sila ng sama-sama. Sabi ng abogado, ito ay illegal na negosyo. Kailangan nating magbayad ng malaking halaga. Maaaring ma-revoke ang business license. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Walang patent na bagay. Paano mo naman maipapasa sa beauty salon? Ang kapal ng mukha mo talaga. May kasalanan din ako. Ako ang hindi nagbantay ng maayos. Mahal ko. Pumalo ka sa akin. Ikaw ang nasa research and development. Siya naman ang nasa marketing. Ano nang kinalaman mo dito? Kapatid, ako ang nagmadali. Kasalanan ko ito. Pero ikaw ang naghalo ng pabango. Sinunod ko ang formula mo. Dito nagka-problema. Kailangan mong maging responsable. Kuya Marco, yung sinabi mo, talagang nakapagpaisip sa akin. Yung pabango na ginawa ko, siguradong walang magiging problema. Si Shitong araw-araw ginagamit, kaya naman maganda pa rin ang kutis niya. Tama ka talaga. Ginagamit ko araw-araw. Kung sakaling may problema, di ba't matagal nang may problema? Pero ang balat ko, walang kahit anong nangyari. Mag-isip ka mabuti. Yung mga customer na nagsampa ng kaso, nakatutok ba lahat? Sa isang beauty salon? Isa lang ang tawag. Sa isang high-end spa na tinatawag na Tianming. Ang may-ari ng tindahan na iyon, ay si Qin Mengshan ba? Noong una, siya ang unang nakipag-ugnayan sa'yo. Sabi niya maganda ang produkto natin. At gusto kanyang tulungan sa eksklusibong promosyon. Paano mo nalalaman lahat ng ito? Malapit ka kay Ginoong Qin. Sa lugar na iyon, alam ko siya ng husto. Chen Suyan. Ang babaeng ito, ay, isang ahas na walang awa, kumakain ng tao nang hindi iniwan ang buto. Walang kahit kaunting awa sa nakaraan. Nagmamadali siyang hadlangan ako. At pigilan ako. CJ, kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang sa dulo. Kapatid, dapat mong sabihin ng buong buo. Bakit ka pamilyar kay Ginoo Qin? Ngayon, nasa bingit na tayo ng panganib. Asawa. Itong bagay. May kinalaman ba sa masamang babae na yun? Siguro nga. Malamang. Pero, wala kaming tiyak na ebidensya. Hindi pwedeng basta-basta magusga. Mag-alala ka. Nandito ako. Ang iyong business license. Tama, magandang babae. Yung balat ko. Medyo magaspang lately. Mayroon bang magandang lotion? Na may rekomenda? Ginoo, ang galing ng iyong panlasa. Ang Dream Times na ito, ay bagong dating lang sa aming tindahan. Napakabisa nito. Bakit hindi mo subukan? Hindi ito tama. Naalala ko noong huli akong dumating. Ang nirekomenda ninyo sa akin ay snowing na lotion. Sabi nila ito ang paborito ng inyong tindahan. Pangunahing yaman ng tindahan. Bakit bigla na lang nagpalit ng brand? Ano nangyari sa huli? Ito ay desisyon ng aming boss. Tungkol sa tiyak na sitwasyon. Hindi rin kami masyadong sigurado. Oh. Maganda. Tingin ko. Tayo dalawa. Ang saya ng usapan. Mag-add tayo sa WeChat. Boss, ang laki ng iyong gastusin. Kailangan mo ba ng isang espesyal na tagapag-alaga para sa'yo? Hindi na kailangan. Sabihin mo lang sa akin. Kung bigla kang magpapalit ng brand, bibigyan kita ng dagdag na 1,000. Paano? Mura lang ang transaksyong ito, di ba? Kung gusto mo, nabigyan mo ako ng 5,000 piso. Sasabihin ko sa iyo, ang tungkol sa batch ng lotion. CJ, ituloy mo. Agad kitang padadalhan. Hindi kita niloloko. Sa totoo lang, yung batch ng snowing lotion ay may seryosong problema sa kalidad. Maraming mga customer ang nag-ulat na nagkaroon sila ng mga pulang mansa, pulang pantal. May ilan pang ang nasira ang mukha. Nga,
Kin, Ginoo Kin. Ginoo Kin, patawarin niyo ako, Ginoo Kin. Sa susunod, hindi na ako mangangahas magsabi ng walang kabuluhan. Hilain mo siya. Hoy, Ginoong Kin. Patawarin mo kami, Ginoong Kin. Ginoong Kin. Bakit? Ginoong Kin, mukhang hindi mo ako gusto dito. Atake na. Winasak siya. Zhang Yang, huwag kang magulo, darating na ang tao ko. Sa oras na iyon, wawasakin kita. Qin Bengshan, nabiktima ako at nalugi. Marami kang naitulong, di ba? Anong sinasabi mong kalokohan? Siya mismo ang nabigo sa investment. Huwag mo akong isisi sa problema. Walang problema. Bakit ka nag-aalala? Nagpakasal kami ni Chen Xuyan. Naniwala siyang nawala ang ari-arian niya. Sigurado ka. Sa likod, nag-iisip at nagplano. Ang kumpanya namin, may problema sa pabango. Agad mo akong sinisisi. Bakit? Natatakot ka bang bumangon ako muli? Ang aking mapagmalaking pag-angat ay talagang kinatatakutan mo. O sabihin mo, hindi ako mamamatay. Hindi ka makakatulog ng maayos. Wala akong ginawa. Huwag kang magbintang. May problema sa pabango mo at ni Mahao. Totoo ba? Magsasumpa ka ba? Kung hindi ka magsasabi ng totoo sa akin, papatayin kita. Ipinagbabawal ang pagpatay. Hindi mo magagawa. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Pakiusap. Kaninang, sino ang nagtiwala na hindi ako matapang na gumawa? Ako si Chen Xuyan, tinulungan ko siya. Pero siya rin ang nagsabi sa akin na niloko ka ni Shi Jiangwo. Naubos ang tiwala mo sa kanya. Nangutang ka ng 30 milyon. Hindi ko siya tutulungan. Kailangan niya. Nahabulin ng utang habang buhay. Bilang kapatid, hindi ko maiiwan siya. Kahit na, nagmamalasakit ka lang sa kaibigan. Problema sa pabango. Ano nang sinasabi mo? Ganyan ako kumilos. Lahat ito para sa iyong kabutihan. Mga problema na gawa mo ito. Ipinapasa mo sa kumpanya namin ang mga ito. Nakaras na ba ang utak mo? Ito ang tinatawag na para sa iyong kabutihan. Mahal kita. Ginagawa ko ito. Para sa'yo. Huwag mong hawakan. Hihirapan na akong huminga. Mahalin mo ako. Kasinungalingan. Kung mahal mo ako. Bakit pa ulit-ulit mong sinasaktan ako? Hindi kita niloloko. Kung makikipagtulungan ka kay Mahao, makakakuha ka lang ng 40% kita. Wasakin mo siya. Ang kumpanya niya ay magiging sa iyo. Lahat ng kita ay para sa iyo. Pinaghirapan kong ilagay siya sa bitad. Para lang sa iyo. Totoo kong mahal kita. Ang bunganga mong iyan. Hindi ka pa mag-stand up. Sayang naman talaga. Pagkabaliktad ng katotohanan. Siyempre kasalanan mo yun. At sinasabi mo pa ng may paninindigan. Talagang hanga ako sa iyo, ang tanga mo. Sinasumpa ko sa langit. Walang kahit isang kasinungalingan. Kung hindi, kidlat ang bumagsak sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyong mga pangako. Pangloko lang yan sa 3 taong gulang. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Kung ganoon, gawin mo na ang mga konkretong hakbang. Para patunayan. Paano mo gustong patunayan? Bahala ka na. Gusto kong makita. Hanggang saan ka kayang maging walang hiya? Sa anong antas? Sobrang nagsusumikap na akong magpahaba ng oras. Anong nangyayari sa mga security na ito? Hindi pa dumarating. Naiinip na ako. Huwag ka nang tumingin. Nakalock na ang pinto. Kahit may dumating para iligtas ka. Una, papatayin ka. Zhang Yang, naiisip mo bang pumatay ng isang? Mahal mo ba ang babaeng iyon? Pwede bang huwag mo akong gawing kabahag-habag? Paano magmahal? Sinasabi mo mula sa bibig mo, ay isang uri ng pangangalo niya. Kuya, nandito ka ba? Bakit nakalock ang pinto na ito? Ayos ka lang ba? Mr. Ma, nasa usapan ako kay Ginoong Qin. Tungkol sa pakikipagtulungan. Ay naku. Sabi ko na nga ba, paano mo nakilala si Ginoong Qin? Matagal na kayong magkakilala, di ba? Kayo na ang mag-usap ng mabuti. Hindi na ako makikialam. Zhang Yang, para patunayan na mahal kita. Napakadali lang. Ikaw na baliw na babae. Sobrang tapang mo talaga. Karaniwan, magmukhang mataas ang pagtingin sa sarili. Hindi pwedeng lapitan ng iba. Iiwas sa akin. Ngayon para lang mabuhay. Naisip pa ang panggagahasa na ito. Kahit na pangit na paraan. Sayang. Kahit ibaba mo pa ang lahat ng dignidad mo, hindi rin ako makakapaniwala sa mga sinungaling mong sinasabi. Ikaw. Ginoo Qin, malaking problema ito. Muling nagdala si Madam Chen ng mga bodyguard para magwala. Pinapalayas ang mga customer. Kung hindi siya pagbibigyan ng paliwanag, sisirain niya ang shop. Bakit niya sinira ang tindahan? Hindi ba para sa kanyang pangarap? Hay!
Nasa loob ba si Ginoong Qin? Paalisin mo ako. Nawala na ang tindahan ko. Kasama na ang kumpanya mo. Kasama na ring masisira. Sira-sirain ang tindahan. Sira-sirain ang tindahan 7. Ibalik mo ang aking puri sa pabango. Bakit ko kailangang hayaan kang umalis? Mahal na mahal. Nakasalalay ang buong pamilya namin. Sa tindahang ito, wala na ang tindahan. Hindi na ako mabubuhay pa. Pabayaan mo akong lumabas. Ayusin ko si Ginang Chen. Babalik ako at hayaang parusahan mo ako. Pakiusap. Paniwalaan mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala. Sino ba ang nakakaalam? Hahanap ka bang magpapasakit sa akin? Kaya. Mas pinipili kong, hold ka dito ng ligtas. Qin Mengshan, huwag kang magtago sa loob ng bahay. Lumabas ka at magbigay ka ng paliwanag. Kung hindi ngayong araw, wasakin mo ang iyong sirang tindahan. Ginang Chen. Huwag po sana sirain ang tindahan. Mag-usap po tayo ng maayos. Kapayapaan ang magdadala ng yaman. Sino ba ang nagsabing kapayapaan ang yaman? Wasakin mo ang pinto ko. Ano ba itong nangyayari? Anong palabas to? Ha? Ang ganda ng mukha mo. Sayang. Nasira dahil sa allergy sa red spots. Ikaw lang ang gumamit ng lotion na ibinibigay nila. Kaya naging ganito ang mukha mo. Sino ka? Anong relasyon mo sa babaeng ito? Siya ang lalaki ko. Siya ang nagmamay-ari ng tindahang ito. Yung batch ng lotion na may problema. Siya ang nagsabi sa akin na bilhin iyon. Pangit na babae. Tumahimik ka. Ayan, Gil. Chen, huwag kang makinig sa kanya. Iyon ay, sila ang may problema sa lotion, at sinisisi ang aming kumpanya. At nakipagsabuatan sa mga customer. Para kasuhan kami. Dito ako, para humingi ng paliwanag mula sa kanya. Ginang Chen, pareho tayo ng layunin. Liren Pabango. Alaynan, ang ganda nito, gusto ko ito. Kaso, ikaw ba talaga ay taga-Liren Company? Hindi mo ba ako niloloko? Walang kwentang lalaki. Sasabihin ko kay Imre. Chen, niloloko mo siya. Hindi ka naman talaga. Taga-Liren Perfume. Ginang Chen, siya. Ginang Chen, kung hindi kayo naniniwala, ang boss ko, si Mahao, ay nasa tabi lang nagmamasahe. Pwede ninyo siyang tawagin dito. Magharap tayo ng harapan. CJ, pakisabi kay Ginoong Man na pumunta. Opo. Walang pakundangan ka na. Sabi ko, bitawan mo. Narinig mo ba? Bitawan mo. Si Ginang Chen pala ang nag-anyaya. Sana sinabi mo agad. Sabi mo lang, dadalhin ako agad. Bakit pa kailangang magpadala ng tao mo? Ginoong Ma, ikaw ba ang nasa likod ng Liren Perfume? Ginang Chen, kami ang gumawa ng pabango. Tiyak na totoo. Sinasabi niya na isa siya sa mga tao ng kumpanya niyo. Sinasabing hinahanap niya itong babae para makuha ang hustisya. Totoo ba ito? Bro, anong palabas to? Totoo bang si Enref? Chen, tiyak na tiyak. Hindi ko itinatago sa inyo. Sa totoo lang, ako lang ang nagbayad. Hindi rin naman ako gaanong marunong sa pabango. Yung sa kumpanya namin, Rose Lady No. Isa, ay nilikha ni Zhang Yang. Siya talaga ang eksperto sa likod niyan. Qin Mengshan, totoo na ang katotohanan. Bakit ka pa nagmamagaling? Sige na, Qin Mengshan, nangahas kang linlangin ako. Tawagin niyo, gasgasin niyo ang mukha niya. Hindi, ayoko. Huwag niyo gasgasin ang mukha ko. Zhang Yang, pakiusap, tulungan mo ako. Ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin. Zhang Yang, ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin. Kung hindi, tapos na ako, please. Bakit ako ang magliligtas sa iyo? Iligtas mo ako. Babayaran ko ang danyos, bawiin ko ang demanda. Sang-ayon ako sa lahat. Basta't matulungan mo ako. Sasagutin ko ang lahat para sa iyo. Gumawa ka na. Sandali lang. Maaari kong pagalingin ang mukha mo, bata, kung mangloloko ka sa akin. Gagawin kong hindi mo makayanan ang buhay na ito. Kasama ang babaeng ito. Hindi ka makakamatay. Hindi ko magagamot kaya bahala ka na. Pero may kumpiyansa ako. Na hindi lang mapapaganda ko ang mukha mo. Kundi, magiging mas maganda ka pa. Ikaw. Talagang magagamot mo ang mukha ko.
Nasa puntong ito na tayo ng usapan. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Kung gumaling, kikita ka. Kung hindi gumaling, hindi naman siguro lalala. Kung para sa kalagayan mo ngayon, taya ka ba sa amin? O gusto mo nang mamatay na? Ganito ang mukha mo. Ay tuluyang masisira. Ikaw mismo ang mag-isip. Hindi mapagkakatiwalaan ang ginang. Ang batang ito ay nagpapaliban lang ng oras. Napakabata niya. Wala siyang tunay na kakayahan. Tiyak na isang manloloko siya. Nais niyang makalayo. Ginoo Ginang, nakipag-ugnayan na ang kumpanya sa inyo. Pinakamahusay na plastic surgeon sa bansa. Sa loob ng kalahating buwan, maibabalik ang itsura ng mukha ninyo. Bakit pa magtitiwala dito? Hindi kilalang bata. Mukhang gawa-gawa lang na mukha. Matigas at hindi natural. Hindi nga makatawa. Balak mo bang ipanatili ang mukha na ito? Na parang bangkay sa buong buhay mo. Ayoko ng mukha ng bangkay. Sige, pagkakatiwalaan kita ng isang beses. Pero makinig ka ng mabuti, bata. Kung hindi ito gagaling, hindi lang buhay ninyo ang kukunin ko. Pati mga kamay at paa ninyo ay puputulin ko. Para tuluyan kayong maging isang ordinaryong tao. Sige, susubukan ko na. Kumuha ka ng papel at panulat. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Tulungan mo akong bumili. Sandali. Ginoo. Ang batang ito ay may hindi malinaw na pinagmulan. At kasama niya si Kim Mengshan. Huwag tayong magtiwala ng basta-basta. Gusto kong subukan. Ano man ang kailangan niya, bilhin mo iyon. Walang sinumang maaaring tumutol. Ito ay utos. Sundin ang reseta. Mahalaga ang oras. Ayan, Gil. Chen, maaari bang pakiusap na lumabas ka sandali? Nandito ako. Bantayan mo siya ng mabuti. Kung sakaling, gagawa niya ng paraan para makatakas. Ikaw ang mananagot. Opo. Mew. Zhang Yang. Talaga bang kaya mong pagalingin ang mukha niya? Kung magagamot ko siya, ikaw ang magiging babae ko. Kung hindi ko siya magagamot, gaganti siya sa'yo at papangitin ka. Kailan pa? Nagbibiruan ka pa rin. Qin Mengshan, kung magagamot ko siya, manatili ka lang sa tabi ko. Magpakababaing babae. Maging mabuting asawa at ina ka. Kung magpapakasaya ka pa rin. Huwag mo na akong sisihin. Hindi ka tao kung magpapakita ka ng ganyan. Dito. Ginoo, ito ang mga bagay na hiniling ninyo. Kapatid, maaasahan ba ang bagay na ito? Hindi ito biro. Dapat ay maaasahan. Anong ibig mong sabihin na dapat? Kung hindi, pupunta ako kay Yan Chen para ipaliwanag, dahil kay Qin Mengshan ganito tayo kasawi. Karapat dapat siya sa ganito. Huwag mong ipasa sa kanya ang lahat ng bagay. Hindi pwede. Yung mga mukha ng mga biktima, kailangan kong pagalingin. Wala naman silang kaalaman. Basta't magulo lang sa pabango. Kapag naiinip, tatawag ng mamamahayag para ilantad. Hindi ka rin makakaligtas dito. Kapatid, kailangan mo talagang tumulong sa akin. Kailangan gumaling ang mukha ni Fang Xiaoman. Nakasalalay sa iyo ang aking buhay at ari-arian. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang ng matiwasay habang niluluto ang gamot. Kapag nilagay, tiyak nagagaling. Ito. Anong klaseng bagay ito na ang amoy ay napakasama? Mabilis ang oras. Walang aircon, ilang pampalasa ang pinaghalo. Ang jade cream na ito ay magandang bagay. Ipahid mo sa mukha ng 15 minuto. Agad itong magpapakita ng epekto. Totoo ba yan? Ganyan kasamang amoy na bagay. Makakagamot ng mukha ko. Kung hindi ka naniniwala, humanap ka ng isa. Mga tao na may parehong sintomas ay susubok ng gamot. Para sa kaligtasan ng ginang. Sa tingin ko, mas mabuting makahanap muna ng isang tao. Mas mainam na subukan muna. Hanapin mo na. Ginang, nahanap na. Nasa mukha ng serbidora. Hindi ito pimples, kundi allergy sa maling gamit na lotion. Nagkaroon ng pulang rashes dahil sa allergy. Magkamukha ang mga sintomas. Gumaling na ang mukha ko. Ibigay mo na ang Jade Skin Ointment. Kuya, bakit mo ako tinulak palabas? Hindi ko pa nakikita ang resulta. Mahilig ang mga babae magpaganda. Pinakamayong ayaw nilang makita ng mga lalaki. Yung kanilang pangit at magulong itsura.
Kung titingnan mo siya habang naglalagay ng gamot, maaaring magalit siya sa'yo habang buhay. Salamat at mabilis mong naalis ako dito. Kung hindi, magiging masama ang kalabasan ko. Si Fang Xiaoman. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Bakit ka natatakot sa kanya? Chen Department Store. Narinig mo na ba ito? Chen Department Store. Narinig mo na ba ito? Chen Department Store. Narinig ko na. Ang alamat ng isang taong nagsimula sa wala. Si Chen Guanghua. Nagsimula sa wala sa edad na 35. Ginugol ang 20 taon. Para maipamahagi ang wantong department store sa buong bansa. Tinawag siyang Chen Department Store. Sayang lang, sobra ang pagod. Nadiskubre siyang may sakit sa tiyan. Maagang pagkamatay. Ano ang kaugnayan nito kay Fang Xiaoman? Siya ang dati niyang asawa, si Chen Guanghua. Ang orihinal na asawa ni Chen Bupao. At ng kanilang 2 anak na lalaki. Lahat sila ay walang silbi. Natakot siyang masira ang kumpanya dahil sa kanila. Bago mamatay, pinakasalan niya. Sa kanyang 10 taon na katulong. Si Fang Xiaoman. Hinati niya ang lahat ng kanyang bahagi. Sa kanya, ang kanyang orihinal na asawa at 2 anak na lalaki. Nakakuha lang ng dibidendo. Walang anumang kapangyarihang pamunuan. Sapat na matindi ang hakbang na ito. Nakuha nila ang negosyo sa pamamagitan ng matalim na paraan. Pero hindi natatakot si Chen Guanghua. Pagkatapos magpakasal muli si Fang Xiaoman, ibinalik niya ang pinaghirapan niyang kaharian. Ipinaubayan niya ito sa iba. Si Chen Guanghua ay isang matalino. Paano niya maiisip na mayroon silang kasunduan bago ikasal? Kung si Fang Xiaoman ay magpapakasal muli, lahat ng kanyang bahagi ay mawawala. Mag-iiwan ng lahat. Mag-iiwan ng lahat. Nalaman ko na gamit ang ginto at pilak para itali siya sa pamilya Chen magpakailan paman. Itong babae, nalinlang buong buhay. Hindi pa rin alam. Tinutulungan pang bilangin ang pera ng iba. Paano ito magiging panlilinlang? Mahilig siya sa pera. Binigyan siya ni Chen Guanghua ng perang hindi niya maubos buong buhay niya. Pareho silang nakikinabang naman. Walang talo sa kahit sino. Sa kasunduan, syempre may iba pang mga limitasyon. Pagkatapos mamatay si Fang Xiaoman, ang mga shares ay dapat mapunta sa 2 stepson. Wala siyang akwal na karapatan sa paghawak. Sabi niya sarili niya, isa lang siyang tapat na tauhan ng pamilya Chen. Mataas na antas na yaya. Pero hindi maliit ang kanyang ambisyon. Hindi siya kailanman magpapakontento. Ano ang kinatatakutan? Masasabi kong natatakot pa siyang may makarinig. Nais kang makita ng ginang. Ginang. Maligayang bati, binibining Fang. Natupad ang hangarin. Gusto ko ang receipt ng SEIGO. Magbigay ka ng presyo. Ang babaeng ito, tunay na bihasa sa negosyo. Hindi ko ibebenta. 10 milyon. Hindi ko ibebenta. 20 milyon. Hindi ibebenta. 50 milyon. Talagang mayaman si Miss Fang. Kahit na magastos, nagawang gumastos ng 50 milyon. Para bilhin ang maliit kong reseta. Para sa mga bagay na gusto ko. Palagi akong handang magbigay. Sayang naman. Ako kasi. Hindi gusto ng isang beses lang na transaksyon. Ano ang gusto mong gawin? Una, bayaran mo ang 50 milyon. Pangalawa, sa lahat ng wantong department store ninyo sa buong bansa, lahat ay bibigyan ng sariling counter ang aming Liren Pabango. Magkakaroon ng espesyal na counter. Pangatlo, ang patent ng reseta ay akin pa rin. Ang 50 milyon mo ay binili ang aking patent license. Ang mga susunod na yujigaw, lahat ng kikitain ay para sa akin. Kailangan kong hatiin sa 4 na bahagi. Ang hiling mo ay sobrang walang hiya. Isang reseta, kailangan itong 4 na bahagi ng kita. Alam mo ba ang wantong department store na nagsimula ng magbukas ng mga tindahan? Magkano kaya ito? Alam kong malaki ang kikitain ko. Ako ang gusto. Kung hindi, sino ba ang gustong makipagtulungan sa inyo? Ikaw, walang katapusang gahaman na gago. Umalis ka. Pwede ang pahintulot. Pero gusto ko ng panghabang buhay na eksklusibong pahintulot. Pwede ang pahintulot. Pero gusto ko ng panghabang buhay na eksklusibong lisensya. Pwede ba? Pwede naman, pero ang eksklusibong lisensya na ito, hindi pwedeng direktang ibigay sa inyong wantong department store. Ano ibig mong sabihin? Dapat nasa labas si Ime. Fang, may iba ka pang negosyo, di ba? Huwag magmadali. Haka-haka ko lang ito. Katulad ni Isbe. Fang, isang matalino at mahusay na tao. Hindi siya basta-basta. Magbibigay ng buong buhay niya para sa pamilya Chen. Kaya nag-iwan siya ng sariling plano. Dapat lang iyon. Hindi ba natatakot si Ginoong Zhang? Nabigyan ako ng otoridad. Tapos ako pa ang magkaroon ng kontrol. Ang pagtutulungan na ito ay isang laro ng estratehiya. May panalo at talo. Kaysa makipagtulungan sa mga hangal na walang kita, mas gusto ko na makipagtulungan sa isang matalinong tao para kumita ng malaki sa negosyo sa mahabang panahon. Ayan, Gil. Fang, ano sa tingin mo? Ayos lang. Gusto ko talagang makipagtulungan sa mga matatalinong tao.
Ang resipe na ito ay para sa ating dalawa. Magdagdag ka ng WeChat. Mag-set tayo ng oras para pag-usapan ang kontrata. Uy, kapatid. Natapos mo na ba ang usapan? Ano ang napag-usapan? Hindi ka ba nahirapan ng babaeng iyon? May malaking negosyo akong napag-usapan ngayon. Sa susunod, ang ating Lily Perfume. Wala nang problema sa benta. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat ng mga wantong department store sa buong bansa, mayroong espesyal na counter para sa ating Laren Perfume. Bro, napakagaling mo. Nagawa mong makipag-ugnayan sa wantong department store. Na ito. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Sige na, bitawan mo na. Dalawang matitipunong lalaki nagyayakap. Para hindi makita ng iba at magkamali ng isip. Masaya lang ako. Kailangan nating ipagdiwang ito. Ako ang taya. Sa susunod na lang, bumalik ka muna at ayusin ang iba pang bagay. Kailangan nang alisin si Qin Mengshan. Kung hindi, makalipas ang panahon, magiging panganib siya. Ginoong Qin, utang mo sa atin ang pera ni Ginoong Shai. Hindi ba't panahon na para bayaran ito? Liu Zian, gusto kong makita. Ikaw at si Qin Mengshan, kung paano kayo nagkasangkot sa masamang gawain, na naipangako na. Zhang Yang, siguradong kikita ng 23 milyon. Bakit hindi ka nagnenegosyo? Gagawin ko. Bakit nandito ka? Kung hindi ako pumunta, paano mo gagawin ang negosyong ito? Qin Mengshan, buksan mo na ang ligtas. Kunin mo ang mga gamit at ibigay sa iba. Iyan ang aking pinakamamahal. Sabi mo ipapangako mo na lang sa kanya. Dahil ikaw ang babae ko. Buksan mo na ang ligtas. Kunin mo ang mga gamit. Nagsuway ka sa akin. Babaeng hindi sumusunod. Kailangang ayusin. Kayo, binubuli niyo ako. Isang mahina kong babae. Ano bang pakialam niyo dyan? O baka naman mahina lang ang pagkakahawak ko. Hindi ko na pinakawalan. Ang bigat hindi talaga magaan. Malakas, sobrang lakas. Liu Zian. Hindi siya makapagsalita sa galit niya. Naging ganito siyang duwag. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Lalaki na ang apelyido Liu. Ngayon, bitbit mo ang mga kalat mo. Lumabas ka na sa akin. Kung hindi ka paalis, papasabugin ko ang lalaki ko. Para magkalat ka ng mga ngipin sa sahig. Opo. Tama si Miss Qin. Umalis na ako. Aalis na agad. Huwag muna. Kuya Zhang. Hindi mo pwedeng agawin ng puwersa. Zhang Yang, hindi ganyan ang laro. Zhang Yang, agawin mo. Agawin mo at punitin mo. Para hindi ko na kailangang bayaran. Ang 45 milyon. Ang saya naman. Anong kinukuha mo? Tayo ay mga taong sibilisado. Paano ka magiging isang magnanakaw? Ang bait-bait mo pa. Nakatapak ang kamay mo dito. Di ba't naghahanap ka ng utang? Ituloy mo lang. Yung utang na 45 milyon. Hindi kita pipigilan. Ngayong araw, magpapakahirap muna ako. Para maging saksi ako para sa inyo. Zhang Yang, may problema ba ang utak mo? Siya ay ipinadala ni Shi Jiangwo. Yung taong sumira sa pamilya mo. At tinutulungan mo pa siya. Pabayaran mo ako. Paano? Akala mo rin ba may sakit ako? Paano? Akala mo rin ba may sakit ako? Hindi. Kayo, paano kayo magkakasakit? Ako nga. Ako ang may sakit. Ako ang may mga mata ngunit hindi nakakaalam sa mga dakilang bagay. Buksan ang safe at kumuha ng bagay. Nabaliw ka na. Iyan ay kay Ming Chengzu. Porselana ng plum. Napakalaking halaga niyan. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Kapag seryoso ako, alam mo ang magiging resulta. Mahal. Ay naku. Ikaw. 2,300,000. Sapat na ba iyon? Nasiyahan ka na ba? Lubhang nasiyahan. Aking mahal, sa wakas nakuha na kita.
Paalam. Zhang Yang, bayaran mo ako ng Minking Blue. Yan ang iniwan sa akin ng lolo ko. Huling alaala. Anong silbi ng peking? Ano? Pek. Nagsisinungaling ka, binili ko yan ng mahal. Mula sa mga kilalang eksperto sa antigong gamit. Tunay na orihinal. Paano magiging peke yan? Tanga. Sa mundo ng antigong gamit, mas marami ang mga manloloko kaysa sa tunay na produkto. Kung sinasabi ng iba na totoo, totoo na iyon. Sinasabi mong ikaw ay walang kaalaman. Kung hindi kita lolokohin, sino ang lolokohin ko? Huwag ka nang magpalusot. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Para sa porselana na ito, nagamit ko na ang lahat ng ipon ko. Umaasa akong tataas ang halaga nito para maibenta. Ngayon, nasira mo na lahat. Alam mo ba? Ano ang nakasulat sa ilalim ng iyong porselana? Ano ang lagda sa ilalim nito? Siyempre, alam ko. Nakasulat dito. Daming Chengzu Yonggong Yansi. Malakas at matatag ang pagkakasulat. Kitang-kita na ito ay mula sa opisyal na pugon. Tama. Ang pinakamalaking kapintasan nito ay yung lagda. Ano bang problema sa peking lagda? Hindi mo yata alam yan. Ang temple name ni Ming Chengzu ay, noong panahon ni Jia Jing lang ito binago. Nang si Zhu Di ay nasa trono, kabilang na ang pagkamatay niya. Sa mahabang panahon, ang kanyang temple name ay Ming Taizong. Hindi pwede yan. Mula pagkabata sa mga libro ng kasaysayan, ay tinatawag siyang Daming Chengzu. Zhu Di. Paano pwedeng binago iyon? Iyong mga tagapagmana ng Qing Dynasty iyon. Sa pagtawag sa kanya, Ming Dynasty na manggagawa, hindi kailanman tatawagin siyang Ming Chengzu. Ang kanyang posthumous na pangalan ay ipinangalan ng mga sumunod na henerasyon. Saan naman may emperador na nabubuhay habang nasa trono? Pangalan na ibibigay sa sarili, nang hula na mamatay. Zhu Di. Hindi naman ganun katanga. Kung gusto mo, pwede. Pero, kailangan mong gawin agad-agad. Maglabas ng anunsyo na inaamin mo. Ang lotion ng Tianming spa ninyo ay may problema na nagdulot ng pagkasira ng mukha ng mga customer. Ibalik ninyo sa amin ang dangal ng Leren perfume. Isang malinis na pangalan. Nabaliw ka ba? Kung maglalabas ako ng anunsyo, mabubura ang aking reputasyon. Hindi mo na kailangang ipadala. Kung ganoon, sisirain ko na ito. Huwag. Huwag. Huwag sirain. Magpapadala ako ng anunsyo. Hindi ba pwede na ipadala? Bilis, umalis ka na. Gusto ko rin. Pero nagpadala ako. Paglabas ng anunsyo, yung mga customer na nasira ang mukha, tiyak na isasampa ako sa korte hanggang sa malugi. Yung danyos, parang walang katapusan. Mahigit 20 milyong. Kulang na kulang iyon para bayaran. Akala mo hindi ko naisip. Ano ibig mong sabihin? Paraan para iligtas. Matagal ko na itong naisip. Mayroon akong espesyal na gamot na ointment na kayang gumaling sa lahat ng mga customer na na-deform ang mukha. Pero ang kondisyon ay, kailangan mong kusang loob na akuin ang responsibilidad. Huwag mo nang pagbintangan pa ako. Ngayon na agad, maglabas ka na ng anunsyo. CJ. O hindi pa rin. Huwag mo nang lokohin pa ako dito. Ayoko nang paniwalaan ka. Mayroong ba talagang gamot na parang Diyos? Kayang gamutin ang pagkasira ng mukha. Para bang dekorasyon lang ba ang ulo mo? Kaya kong ligtas na. Tumayo dito at kausapin ka. Ibig sabihin, ang mukha ni Ginang Chen ay ayos na. Kung di ka naniniwala, pwede mong tingnan ang kiki. Sa ugali ni Ginang Chen, kung hindi pa siya gumaling, hindi ko maaring palampasin si Zhang Yang. Zhang Yang, ikaw na salot. Kailangan mong bayaran ang aking antigong bagay. Antigong bagay. Ang mga kalat mo ay mga peking bagay. Sinasabi mo pang antigong bagay. Walang halaga. Lahat. Lahat ay peking. Impossible. Ang mga koleksyon ko ay binili sa mataas na halaga at mula sa auction house. Nagsasalita ka ng kalokohan, ikaw ang may utang sa akin. Mula sa auction house, tiyak bang tunay ito? Inosente. Sasabihin ko sa'yo, kapag may kinalaman sa interes. Kaya nilang gawing kayamanan, ang isang tambak ng basura. Kaya pa nilang magbenta ng peke sa auction. Hindi ba sila natatakot na maharap sa kaso? Kasuhan. Paano mo masasabi na ang kinuhanan mong peking bagay ay totoo? At file ang kaso laban sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na maintindihan ang mga patakaran. Hindi kami responsable sa mga lumalabas sa kabinet ng antigong gamit. Ganoon din sa mga auction. Hintayin mong dalhin mo ang mga ito pagkatapos. Kung peke, hanapin mo sila. Hindi lang nila ito aminin. Kundi babaliktarin pa ang sisi. Sasabihin nilang sinasadya mong manloko. Nagbebenta sila ng peke tapos inaakusahan ka pa. Masyadong malalim ang gulong ito.
Puno ng mga peke saan ka man tumingin. Kapag nawala na ang gamit mula sa kamay, palaging pwedeng mapalitan. Kaya, tutulungan kitang basagin ang mga sirang ito. Para hindi ka na mag-alala kapag hindi mo na ito nakikita. Ang mga porselana ko. Lahat ay peke. Ikaw ay hindi kailanman. Wala ka bang pagkakataong nagkamali ng tingin? Hindi nagkakamali ang aking paningin. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang maghanap ng isang eksperto para tingnan ang mga piraso na ito. Mahirap tukuyin ang tunay o peke sa buong bote. Ngunit ang material at kulay ng glass ng mga piraso ay susi sa pagtukoy ng tunay o peke. Maghintay ka lang dyan. Aalis ako ngayon para maghanap ng eksperto. Ha? Pakisuyo. Ginoong Qin, pasensya na sa aking pagiging diretsyo. Itong mga pira-pirasong bagay na ito, mula sa paggawa ng figura sa lupa hanggang sa glazurang. Walang kahit isang lumang bagay dito. Lahat ay gawa ng modernong sining. Tapos na ang lahat. Tapos na. Kahoy. Tapos na ang lahat. Ngayon, tuluyan na tayong nalugi. Masaya ka na, di ba? Wala ka bang sakit? Ngayon, maiintindihan mo na kung ano ang pakiramdam nang mawalan ako ng lahat. Mas masakit pa ito kaysa sa sakit ng braso ko. Kaysa sa sakit na nasa puso mo. Bakit nga ba natalo ako sa'yo? Ako naman talaga. Tama na. Mahirap bang aminin na magaling ako? Noong nakipagsabuatan ka kay Chen Suyan. Halos masira, yung bagong lipunang perfume ko. Hindi ako nag-report. Sobrang magalang na ako sa'yo. Yung wellness center mo, mukhang hindi na rin kayang suportahan. Diretso na lang. Isara na ang pinto, ayos na. Huwag. Ayokong maging walang-wala. Napulube. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Kaya't bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't manatili ka sa tabi ko. Huwag mo akong pagtaksilan. Hindi ka mawawalan ng pera. Tutu. Sige, umuwi ka na muna. Ayusin mo ang listahan ng mga biktima. Gagawa ako ng gamot ayon sa bilang nila. Sige, pupunta na ako agad. Qin Mengshan. Kaninang-kanina, binigyan na kita ng tanga na kulam. Huwag kang magkaroon ng kahit kaunting pagkakanulo sa akin. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako naniniwala na sa mundong ito mayroong tanga na kulam. Tingnan mo ang gitna ng iyong kaliwang kamay. Nakita mo ba ang pulang linya? Basta't hindi ka tapat sa akin. Biglang pumasok sa puso mo ang damdaming iyon. Magiging sanhi ito ng bigla mong kamatayan. Ginoong Lin. Huwag kang masyadong maingay. Binibigyan lang kita ng magandang payo. Malapit nang bumagsak si Zhang Yang. Maghanda ka na rin para sa sarili mong kinabukasan. Pabayaan mo siyang ilipat ang bahay na ito. At pati na rin ang mga sports car na iyon. Sa ilalim ng iyong pangalan. Kung hindi, kapag siya ay nabangkarote at naipangutang, wala kang makukuha. Napakahalaga ng kabataan ng isang babae. Huwag mong sayangin ito para sa isang lalaking walang kwenta. Na isusugal mo ang buong buhay mo dahil sa kanya. Hindi ako kailanman magtatalikod. Sa asawa ko, na gustong gawing walang hiya tulad mo. Walang paraan. Umalis ka na. Si Lin Shitong na babae ay nananatiling tapat. Ginoo Lin. Hindi ka naman kailangang magalit para sa akin. Sabi mo, si Zhang Yang. Talagang makakatakas kaya siya ngayon. Sasabihin ko sa'yo, yung kaibigan kong si Qin Mengshan, ay personal na nagsagawa ng aksyon. Sobrang talino niya. Noong una, nag-fake ako ng hiwalayan. Ang panlilin lang sa ari-arian, ay siya ang nagturo sa akin. Tiyak na malulugi si Zhang Yang ngayon. Napag-usapan namin ni Qin Mengshan, na ngayon ay talagang, sirain si Zhang Yang. Yung kung ano niya, na Laren Rose perfume no. Isa, nakuha ko na. Sa hinaharap, magpapatakbo ako ng sariling kumpanya ng pabango. Gawa at benta mismo. Kumikita ng walang talo. Sumama ka sa akin. Mangangloko tayo sa sasakyan at bahay hanggang makuha natin. Sabay-sabay tayong yumaman, mga kapatid. Ikaw na babae. Paano ka naging ganito kapangit? Chen Suyan. Chen Suyan. Alam kong ikaw ang may gawa nito.
Sabi mo, paano kita dapat parusahan? Zhang Yang, paano ka napunta dito? Nasa sarili kong bahay ako. May problema ba? Ikaw pa nga. Pumasok ka sa bahay ng iba ng walang pahintulot, at inudyukan mo pa ang tao ko, na agawin ang aking ari-arian. Sabi mo nga, kung patayin kita ngayon, tapusin ko na at sabihin sa lahat. Ito ay depensa sa sarili. May maniniwala kaya? Huwag kang gagawa ng gulo. Binababalaan kita. Hindi ka palalampasin ni Qin Mengshan. Yung perfume company ni Mahao. Malapit nang magsara. Talaga. Paano ko narinig na? Si Qin Mengshan ay ayaw nang makipag-ugnayan sa'yo. Bakit mo pinapaniwalaan na babae lang ang gagawin ang lahat? Huwag kang manghihikayat ng ganyan. Paano naman siya hindi tutulong sa akin? Magkapatid tayo sa puso. Malapit ka nang maubos ang lahat ng yaman mo ulit. Huwag kang magpaarte dito. Nagsisinungaling ka. Huwag kang mangarap. Si Qin Mengshan ay sumuko na sa pakikipag-away sa akin. At lumipat na sa akin. Hindi ka naniniwala. Tumawag ka at tanungin mo siya. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Ito ang taong kulang sa kakayahan. At tamad pang magpasira ng bagay ang hangal na babae. Kung hindi siya nakikialam ng walang kwenta, hindi sana ako napilitan na mapanatili siyang mahigpit. Nakita mo na, di ba? Ngayon siya ay, gusto kong tanggalin ang balat mo. Paano ko sasagutin ang tawag mo? Sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Baka nga. Baka nasa meeting siya. Walang oras para sumagot. Oh, CJ. Subukan kong tumawag. Hoy Zhang Yang. Tinitingnan ko pa ang listahan. Sisiguraduhin ko walang mali. Mabilis ko itong aayusin para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi posible, paano siya tutulungan ka? Yung bahay ko. Siya ang tumulong sa kanya na lokohin ka rito. Dapat galit na galit ka sa kanya. Sino ba ang kumuha ng tawag na ito para sa'yo? Hindi ito si Qin Mengshan. Niloloko mo ako. Tiyak na niloloko mo ako. Qin Mengshan, mag-video call tayo. Para hindi magsalita ng kung ano-ano ang iba. Hahanap ako ng aktor para lokohin siya. CJ. Chen Suyan. Bakit ka nandito sa bahay ni Zhang Yang? Akala niya inabangkarote ako. Kaya tumakbo siya sa bahay ko. Sa harap ng babae ko. Ginagawa ulit ang dati niyang gawi. Gusto niyang ilipat ang aking sasakyan at bahay. Qin Mengshan, sabihin mo sa kanya. Kung kami ba ngayon ay nasa isang kasunduan. Siyempre. Zhang Yang, huwag kang mag-alala. Tiyak na aayusin ko ang mga bagay para sa iyo. Maayos ang lahat ng plano. Qin Mengshan, bakit ka biglang nagbago ng isip? Makipagtulungan sa ganitong gago. Huwag mong kalimutan. Ang mga taong na-deform ay malapit nang magsampa ng kaso laban sa iyo. Malapit ka nang mabangkarote. Ang iyong salon. Ayaw mo na ba? Binababalaan kita. Huwag mo na akong istorbohin mula ngayon. Tapos na tayo. Hindi, bigyan mo ako ng dahilan. Bakit mo ako niloko? At sumama sa taong ito. Kalokohan na pakikipagtulungan na ayaw ko. Bakit nga ba ito nangyayari? Dahil ako ang kanyang babae. Sapat na ba ang dahilan na iyon? Chen Suyan, ikaw ang bulag. Hindi mo pipiliin ang ginto at jade. Kundi si Shi Jiangwu, yung salbahing iyon ay kasama pa rin. Wala nang silbi ang pagsisisi ngayon. Hindi mo pinahahalagahan ang lalaking ito. Pinahahalagahan ko siya. Sige, makipagkasundo ka na sa mahal mo. Maghanda ka na sa pagbagsak mo. Zhang Yang. Maghintay ka lang. Sa huli, mapapahamak ka rin. Sa wakas, talagang masasira ka. Ingat sa pag-alis, hindi na kita sasamahan. Ginoong Chen. Si Zhang Yang ay nagbigay kay Lin Shitong ng alahas na nagkakahalaga ng 6.8 milyon. At nasuri ko na ito. Higit pa sa nito ang kanyang kayamanan. Zhang Yang. Galit na galit ako sa'yo. Ang yaman-yaman mo. Bakit kailangang itago mo pa sa akin? Para magpanggap na naubusan ng pera para lang lokohin ako. Bakit? Hintayin mo. Hindi ako magiging maayos. Hindi ka rin dapat maginhawa. Gusto ni Shi Jiangwu at Zhang Yang na maghiganti sa atin.
Kailangan tayong maagapan. Paano kaya siya maghihiganti? May kahinaan siya ngayon. Isang babaeng nagangalang Lin Shitong. Basta mahuli siya, magiging puwersa natin si Zhang Yang. Sa oras na iyon, ang pera niya ay magiging sa atin na. Tawagan mo ang tao sa daan. Kontakin mo siya. Kapag natapos na ang bagay na ito, paano kung hatiin natin ang 5-5? CJ! CJ! Sino ang nagpapasaya sa'yo ng ganito? Napakabaliw na babae. Sige na. Ay. Ano na nangyari na mamaga ang noo mo? Parang malas ang dumapo. Huwag mo nang banggitin, kuya. Sobrang malas ko nitong mga nakaraang araw. Pasok ka. Isa lang siyang kasosyo. May utang siya sa akin na mahigit 4 na milyong piso. Pero ayaw pa rin niyang umamin. Isang sirang bote lang ang ibinigay niya bilang kabayaran. Sabi niya, ito ang kayamanan ng Yongle ng Ming. Nakita ko nga. Peke lang pala ito. Ang bagay na ito ay lumabas mula sa akin. Ano? Ikaw ba? Ay niloko ni Shi Jiangwo sa likod. Nag-set up ng isang problema. Itong walang hiya. Uy, kapatid. Hanapin ang supplier para sa pagbalik ng produkto. May oras pa ba? Tingnan mo rito. Sa kontratang ito, nakasulat lang ang pangalan, Yongle Porcelain. Ngunit hindi binanggit ang dalawang salita sa ilalim na Chengzu. Kahit nakunin mo ito, ng buo at walang sira. Posibleng ikaw pa ang sisihin niya, na ginamit mo itong peke para lokohin siya. Ano nang gagawin natin? Ito ay higit sa 40 milyong halaga. Hindi naman ako pwedeng kumain ito ng walang dahilan. Na parang tanga, di ba? Buti na lang at nagkataon. Na nakita kita sa magandang pagkakataon. Kung hindi, ikaw na sana ang nakinabang dito. Ito, hindi naman ako nahihiyang sabihin, di ba? Ang taong nagpaloko, hindi kailanman aaminin na siya ay naloko. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang porselana na ito. Babalikan ko at kakausapin ko ang negosyanteng iyon para pag-usapan ang tungkol sa pagbalik ng produkto. Pwede pa bang ibalik ito? Sabihin mo na. Nagpaalam ako sa Feng Shui Master. Hindi pwedeng maglagay ng mga bagay na pang-alaala sa bahay. Ang salitang alaala ay isang homonym. Ito ay mula sa madilim na alaala. Ah, ito. Ito ay isang sa kabaong ng patay, mga bagay na nahukay. Hindi ba't si Jiangi? Fan ito, ay Jiangi. Fan, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit hindi ka na sa Shang Company? Bilang iyong direktor, nagpalit ka ng karera para maging personal na sekretarya ni Boss Jaya. Ah, tama nga pala. Boss Jayang. Yung bagay. Nakita ko na lahat. Ngayon, dinala ko na dito sa'yo. Maingat mong tingnan. Huwag mong sabihin na muli na namang pinalitan ko ang peking gamit ang orihinal. Ang sama ng loob sa mabuting tao. Paano nangyari na hindi pareho? Ito talaga ang tunay na produkto. Ibig sabihin, noon, palagi kayong may daladalang peke. Para pambayad sa utang ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Kami rin naman natatakot na maloko. Hindi ba naghihintay ng eksperto? Para magpasya. Oh, pare, kaya ba nitong lokohin ang eksperto? Subukan mo. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi pwede? Alagad ni Shi Jiangwo. Bakit nandito ka? Eksperto, kailangan mong pag-aralan ito ng mabuti. Huwag mong isipin na ito ay peking. Baka akalain mong totoo. Baka sa huli, masira ang iyong reputasyon. Hindi ka pakakawalan ng boss mo. Walang duda ang patina na ito. Ang kalidad ng clay at ang kulay ng asul na bulaklak. Tiyak na gawa noong panahon ng Yongle ng Ming. Isang produkto. Ang konserbatibong halaga sa merkado ay hindi bababa sa 68 milyong yuan. Hoy, Ginoong Jaya. Narinig mo ba? Sa kontrata noon, malinaw na nakasulat. Na pambayad utang ay 40 milyong yuan. E di mo alam kung magkano na ang halaga nitong bagay na ito ngayon. Sa akin na nga ito, magkano na ito? Hindi ka ba mag-return? Bakit parang binenta mo na naman sa akin? Hala, wag mo namang sabihin ganoon.
Bakit hindi ka umupo at makipag-usap sa amin tungkol sa presyo? Masaya ka na ba? Gusto mo pa ba itong porcelain na ito o hindi? Huwag ng 68 milyon. Mas marami pa ng 28 milyon. Baliw lang ako bumili niyan. Sige na, sige na. Ganito na lang, magbawas tayo ng konti. Itong bagay na ito, 60 milyon, mag-transfer na kayo ngayon. Ang botelya ay sa inyo pa rin. Katumbas ito ng netong kita nyo na 8 milyong yuan. Kung si Binang Van ay hindi makapagdesisyon, payo ko, tanungin mo na agad ang ilang tao. Anim na milyong yuan, sobra na yan. Parang leon na bukas ang bibig. Ang bote na ito ay tunay. Ang pangunahing presyo ay 68 milyon. Kukunin namin sa 60 milyon. At kikita pa kami ng 8 milyon. Hello. Anong kailangan mo sa akin? Totoo ba yung lalagyan ni Sir Shai? Tingnan mong mabuti. Kung hindi ko ito kayang dalhin, hindi ko na ipapakita. Pangako ng ulo sa lig. Tiyak na ito ay isang kayamanan ng Yongle. Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 68 milyong. Kailangan niya ng 40 milyong. Bigyan mo na lang siya ng 40 milyong. Hindi, Ginoong Shai. Ngayon kailangan niyang ibigay. Sa atin ang 60 milyong. Channing, kakatapos lang sa pribadong kwarto. Na nasabi mo ang pinakamababang presyo. Channing, baboy ka ba? Si Fansiru, 60 milyong yuan. Dapat mong makuha. Ang seramikong ito pabalik. 8 milyon, malaking piraso rin yan. Maganda. Ang ganda ng bagay na to. Ayos lang, ayos lang. Kayong dalawa, nagawa niyo ang bagay na ito ng napakaganda. Bawat isa ay may gantimpala na 30,000. Salamat, boss. Salamat sa iyong biyaya. Ang tanga talaga ni Zhang Yang. Ganyang kagandang kayamanan, hindi niya inilalagay sa merkado. Pinagbibili niya ito sa amin ng mura. Kung hindi siya tanga, paano niya mapapabagsak? Ang kaharian na siya mismo ang nagtayo ng walang ingat. Huwag mo akong gawing madali para kunin ito. (0000/00, 12) Ginoong Shai. Salamat sa iyong 60 milyon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na paglikha ng ginto mula sa bato. Boss, hindi ito maaaring ibawas. Ito ay isang antigong bagay. Napakamasibol ito. Test ka. Ito ba ang sinasabi mong walang kapalpakan? Hindi ito. Ikinakasaka sa malubhang krimen sa ekonomiya. May matibay na ebidensya. Ngayon ay inaresto ka ayon sa batas. Zhang Yang, talaga namang magaling ka.